Pa, 5 araw na ang nakalilipas, sumama ako kay Itay na pumalaot. Gabi noon nang atakihin kami ng isang malaking puting pating. Hindi na nakaligtas si Itay. Chen Fan. Wala na si Itay. Mula ngayon, ako na ang magtataguyod sa pamilyang ito. Kuya, sa iyo na ang 2 bahay sa syudad. Salamat, Inay. Bunso. Ang kuya mo ay may sarili na ring pamilya at buhay. Kaya naman, sa kuya mo na ang 2 bahay sa syudad. Hindi mo naman siguro masisisi si Inay, di ba? Dati ay sinabi ni Itay na ang mga bahay sa syudad ay hahatiin sa akin at kay kuya. Sabi ni Wanhe, hinihingi ng pamilya niya na dapat ay may bahay ako sa syudad. Kung hindi sila papayag na pakasalan ko siya. Wala ka pa namang asawa, bunso. Para saan mo pa kailangan ang bahay sa syudad? Huwag kang mag-alala, bunso. Kapag naging maayos na ang negosyo ng kuya mo, tiyak na isasama kita sa ginhawa. Pero, nangako na ako kay Wanhe. 26 ka pa lang, bata ka pa. Hindi nagmamadali ang pagpapakasal. Kung tunay ka namang mahal ni Wanhe, hindi siya manghihingi ng ganyang karami. Ang babaeng masyadong materyal ay hindi karapat-dapat na pakasalan. Wala na ang Itay mo. Sa hinaharap ang pamilyang ito ay sa kuya mo na aasa. Sige po, Inay. Susunod na lang po ako sa inyo. Ibigay niyo na lang ang 2 bahay sa syudad kay kuya. Sapat na sa akin ang 5 bahay na ito. Bunso. Naibenta na ni Inay ang 5 bahay na iyan. Ano, naibenta na? Ang kuya mo ay may malaking proyektong hinahawakan ngayon. Hindi umikot ang pondo ng kumpanya. Kaya, binenta ni Inay ang 5 bahay para ipangpuhunan sa negosyo ng kuya mo. Isang ganito kalaking bagay. Bakit kailangang hindi ko malaman? Bunso, pagmamay-ari ko ang bahay. Kailangan ba talagang humingi pa ako ng pahintulot mo? Ate, hindi ko naman po iyon ang ibig sabihin. Kung naibenta na ang 5 bahay, saan na kami titira ni Inay? Wala na ang Itay mo. Mula ngayon ay sasama na ako sa kuya mo. Inay, huwag po kayong mag-alala. Kami na ni Yufen ang mag-aalaga sa inyo habang tumatanda kayo. Paano naman po ako, Inay? Ibinigay na ang 2 bahay sa syudad kay kuya. Pati ang 5 bahay ay ibinenta na rin para sa kanya. Paano naman ako? Saan na ako titira? Sa yaman ng pamilyang ito. Dapat ay may parte rin ako, di ba? Bunso, hindi ba't naiwan sa iyo ni Itay ang barkong pangisda? Ipinamana na ni Itay ang galing niya sa iyo. Nakatanggap na kami ng kuya mo ng mga bahay sa syudad. Sa tingin mo ba ay hindi ito makatarungan? Tama si Inay, bunso. Tutal mag-isa ka lang naman. Pwede ka namang tumira sa barko. Pero sa loob ng kabin ng barko, ay hindi naman pwedeng terhan ng tao. Bunso, magtiis-tiis ka muna sandali. Ang paghihirap noong bata ka pa ay hindi naman masamang bagay. Kapag nagtagumpay ang proyekto ng kuya mo, tiyak na tutulungan ka niya. Mabait at masunurin ka namang anak simula bata ka pa. Sumunod ka na lang kay Inay, huwag mo nang kainggitan ang kuya mo. Inay, hindi ko na po pinaglalaban ang bahay. Kung ganoon, ibalik niyo ang perang ipinagkatiwala ko sa inyo. Bigay mo sa akin ang 500,000. Ibabayad ko muna bilang down payment. Para naman may maipaliwanag ako kay Wanhe. Inay, hindi pwede ang perang ito. Gusto mo rin sigurong ibigay kay kuya, di ba? Ang perang ito ay pinaghirapan ko ng matagal. Pambayad ko sana ito sa kasal ko. Bunso, ang perang ito. Ipinambili ko na ng sasakyan para kay kuya mo. Inay, pera ko po iyon pang kasal. Bakit niyo ibinigay kay kuya para pambili ng kotse? Ang kuya mo ay nagnenegosyo. Kailangan niya ng magandang sasakyan para sa imahe niya. Kaya Inay ay, anak, wala ka pa namang sariling pamilya. Ang pera mo ay pera rin ng pamilya natin. Masama bang gamitin namin ito? Bunso, sa susunod, sumama ka na lang sa tatay mo sa pangingisda. Hati tayo sa kikitain niyo. Ang pera mo, ibigay mo muna sa inay mo para itago namin. Iipunin namin iyan para sa kasal mo sa hinaharap. 10 taon, buong 10 taon. Hindi naging madali. Ang makaipon ng 500,000. Inay, hindi niyo man lang ako tinanong. Ibinigay niyo agad kay kuya para pambili ng mamahaling sasakyan. Wala man lang kahit isang bahay para sa akin. Tanggap ko na ang parte ko, pero yung 500,000 iyon ay akin. Walang bahay, walang pera. Paano ako magpapakasal? Bunso, bakit ka ganyan sumagot sa inay mo? Anong sabi mong pera mo? Hindi ba't mula sa pangingisda kasama ang tatay mo ang lahat ng iyan? Ang tatay niyo ang nagturo sa iyo ng galing sa dagat. Ipinasa niya sa iyo ang kaalaman. 500,000 lang naman iyon, di ba? Magsumikap ka lang. Sa loob ng 1 o 2 taon, mababawi mo rin iyan. Sa mga nakaraang taon, tatay, lagi kang kampi kay kuya. Pinapagsama mo lang ako sa pangingisda para kumita siya. Kami lang ni kuya. Kailangan naming magsumikap ng mag-isa. Ngayon,
Kailangan namin ng puhunan para sa negosyo. Inay, maliit na suporta lang naman, masama ba? Hindi ba't lahat tayo ay para sa pamilyang ito? Akala niyo ba bias ako sa inyo, Chen Fan? Chen Fan, kapos tayo sa budget. Kailangan muna nating unahin ang pag-aaral ng kuya mo. Sabi ng guro niya, may pag-asa siyang makapasa sa magandang universidad. Sa hinaharap, sumama ka na lang sa tatay mo para mangisda at kumita. Para may panggastos din tayo sa bahay. Kuya, 10 taon na ang nakalilipas, huminto ako sa pag-aaral para sumama kay tatay. Nangisda ako para tustusan ang pag-aaral mo. Para mabilihan ka ng bahay sa syudad at makapag-asawa. Lahat ng meron tayo. Inuna kayo. Itong mga nakaraang taon, hindi man lang ako nakabili ng sarili kong damit. Laging lumamo ang isinusuot ko. Sinasabi mong bias ako sa inyo. Hindi ba dahil lang iyon sa magaling ang grades ko sa pag-aaral? Kaya ko ring pagmalaki ang pamilyang ito. Ikaw na hindi nga nakatapos ng kolehiyo. Sinasabi mong magaling ka. Nagnenegosyo na ako at ako ang boss ngayon. Sa susunod, ang pamilyang ito ay aasa na sa akin. Sa mga nakaraang taon, may naitulong ka ba kahit 5 sa bahay? Buwan-buwan. Kumukuha ka ng 5,000 allowance, hindi pa ba sapat iyon? Kahit ang loan mo sa bahay sa syudad, ay ako ang patuloy na nagbabayad. Tama na. Akala mo siguro ay malaya ka na. Nagmatigas ka na agad. Ngayon ay naglalakas ka ng loob na sumagot sa amin. Mula pagkabata, lahat ng meron sa bahay. Inuuna palagi ang kuya mo. Hindi ako nakipag-agawan. Sinubukan kong maging mabuting anak. Sadyang, ang batang umiiyak lang ang pinapakain. 10 taon akong nagpakapagod. Pero lumangbang ka lang ang napunta sa akin. Inay, hindi ako humihingi ng anuman sa bahay. Pero yung 500,000, sana ay ibigay niyo po sa akin. Kung hindi mo tutulungan ang kuya mo ngayon, sa susunod, paano mo aasahan na tutulungan ka niya? Mula pagkabata, lahat ng masarap at maganda. Kinuha na ng lahat. Kahit kailan wala siyang ibinahagi sa akin. Aasahan ko ba siyang tumulong sa akin? Ikaw, inay, tinatanong ko po kayo sa huling pagkakataon. Yung 500,000, ibibigay niyo ba ito sa akin? Yung 500,000, ibinigay na namin sa kuya mo. Huwag mo na ulit babanggitin yan. Inay, anak niyo rin po ako. Bakit lagi na lang ang kuya ang iniisip niyo? Hindi niyo man lang iniisip ang kapakanan ko kahit kaunti. 26 na taong gulang na ako. Dapat ay may pamilya na ako. Bunso, sa gitna ng ulan na ito, saan ka pupunta? Pinagalitan lang naman kita ng konti, anak. Bakit ka nag-inarte? Hayaan mo siyang umalis. Kung may lakas ka ng loob, huwag ka nang babalik. Hinding-hindi na po. Napakaswail na anak. Hayaan mo siyang umalis. Kung may lakas ka ng loob, huwag ka nang babalik. Hinding-hindi na po. Napakaswail na anak. Dahil ganyan niyo po ipinagkakampi ang kuya. Siya na lang ang mag-alaga sa inyo pagtanda niyo. May maliit na bangka akong iniwan ni Itay. May 10 taon na akong karanasan sa dagat. Gamit ang sarili kong mga kamay. Sigurado akong makakabili ako ng bahay at bubuo ng pamilya. Inay, pakikalma po kayo. Hindi pa lang po naunawaan ng bunso. Huwag niyo na lang po siyang patulan. Fugi. Habulin mo na ang kapatid mo. Huwag. Gusto ko lang makita kung ilang araw niya kayang tumagal sa labas. Kung ang bunso ay kahit kalahati lang ng pagiging responsable mo. Hindi na sana ako mahihirapan pa. Chen Fan, pagbalik mo mula sa dagat, isasama na kita para formal na mag-alok ng kasal kay Wanhe. Bibigyan kita ng bahay sa lungsod. At yung 500,000 na ipinatago mo sa inay mo, dadagdagan ko pa iyon. Mabuting babae si Wanhe. Hindi natin siya maaaring bigin. Salamat po, Itay. Chen Fan. Ang bahay sa lungsod. At ang dowry na 588,000. Handa na ba ang lahat? Yung bahay at ang dowry. Pwede bang maurong ng kaunti? Kahit 1 taon lang. Sisikapin ko. Pinipilit na kasi ako ng pamilya ko araw-araw. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kapag hindi mo pa rin nakuha ang kailangang halaga, huwag mo na akong lalapitan. Wanhe, pakinggan mo ako. Hello, hoy. Sabi ni Itay. Sagana ang dagat sa napakaraming kayamanan. Kailangang subukan ang swerte sa laot. Kung magiging maganda ang kapalarang ibibigay. Marahil sa loob ng 3 araw,
ay makakaipon na ako para sa bahay at dote. Sapat na para sa bahay at dote. Isang araw at isang gabi na ang nakalipas. Masyadong maliit ang bangkang ito. Hindi na natin kayang magpatuloy pa. Isang kawan ng wild na yellow croaker. Bawat isa ay mahigit 1 kilo. Wild yellow croaker. Ang presyo ng bawat isa ay nasa 2,000. 200,000. Yaman na ako. Kapag nagpatuloy ang ganitong swerte. Tiyak na mabibili ko na ang bahay at dote. Nakakainis. Ang aking 200,000. Lalabanan kita. Huwag mong sabihin. Mamamatay na lang ako ngayon. Sa loob ng bibig ng puting pating na ito. Ako ang hari ng dagat sa silangan. Ang sinumang magtataglay ng perlas ng dragon ay maaaring makipagkasundo sa anumang nilalang sa karagatan. Nagawa kong huminga sa ilalim ng tubig. At kumilos ng malaya. Chen Fan. Ang jade na ito ay pamana mula pa sa iyong lolo na ipinasa sa atin. Magdadala ito sa iyo ng kaligtasan, isuot mo na agad. Isuot mo na. Makipagkasundo sa lahat ng nilalang sa karagatan. Ano ang ibig mong sabihin? Pakikipagkasundo. Nagtagumpay ako. Tara. Ihatid mo ako paitaas. Pagkatapos makipagkasundo sa puting pating. Nagagawa ko ng maramdaman ang iniisip ng pating. Nararamdaman ko. Lahat na nakikita ng puting pating. Maaari ko ring utusan. Ang puting pating na gumawa ng kahit ano. Dahil dito, isa na akong tunay na master ng karagatan. Ngayon, subukan natin ang kakayahan ng puting pating. Ang kawan ng wild yellow croaker na iyon. Hindi bababa sa 500 ang dami. Kung mahuhuli ko silang lahat, napakalaking yaman ang makukuha ko. Puting pating. Ipon mo ang kawan ng wild yellow croaker. Ipon mo sila rito. Ang lakas ko ngayon ay biglang tumindi ng husto. 4 o 500 wild yellow croaker. Aabot ng mahigit 1,000 kilo. Madali ko na itong mahahatak. Bilisan mong ilagay ang mga isda sa lalagyan. Dapat tayong makabalik agad para maibenta. Ibenta agad ang mga wild yellow croaker na ito. Kapag namatay ang mga ito, wala na itong halaga. Chen Fan, kay aga mong nakabalik mula sa dagat. Nabalitaan ko na ang tungkol sa tatay mo. Tito Lee, may dala akong mga sariwang huli. Hindi ko alam kung gusto mo silang bilhin. Magagandang huli. Dali, ipakita mo sa akin. Ang daming wild yellow croaker. Bawat isa ay mahigit 1 kilo. Pawang di kalidad ang mga ito. Nakahanap ka yata ng pugad ng wild yellow croaker ah. Swerte mo naman. Tito Lee,
Bibilhin mo ba ang mga yellow croaker na ito? Kunin. Kunin mong lahat. Kahit gaano pa karami, kunin nyo. Bilisan nyo, buhatin nyo ang mga isda. Mga ligaw na large yellow croaker. May 476 na piraso. Yung mga may bigat na 1 kilo hanggang 1 kilo't kalahati. 470 lahat. Umabot sa 586 na kilo. 1,600 kada kilo ang kuha. Yung mga may timbang na kilo't kalahati hanggang 2 kilo. 10 ang piraso. Umabot sa 36 na kilo lahat. 2,600 kada kilo ang bilihan. Itong huling 6 na piraso. Lahat yan ay 3 kilo bawat isa. Pagsamahin na natin sa 7,000 kada kilo ang lahat. Umabot sa 1,115,720. Gawin na nating buo ang bilang. 1,116,000. CJ. Ibenta na. Ay sesend ko na sa'yo ang bayad. Sa susunod na may maganda kang huli. Tandaan mong direkta mo nang dalhin kay Tito Lee. Sa nakaraang 10 taon. Sa amin lagi nyo dinadala ang mga huli nyo. Madalas sabihin ng papa ko. Tito Lee, napakatapat nyo pong tao. Tunay kayong maayos at patas sa negosyo. Huwag kang mag-alala, Tito Lee. Basta kaya nyo pong bilhin. Siguradong sa inyo ko lang ididiretso ang huli ko. Isang beses lang akong pumalaot. Kumita na agad ako ng mahigit 1,000,000. Sapat na ito para sa bahay at pambayad sa kasal. At simula pa lang ito ng lahat. May great white shark pa akong katuwang sa paghahanap ng mga isda. At sa pagpapaamo sa mga kawan nito. Tiyak na magiging madali ang paghuli ko. Kailangan ko munang sabihin. Ang magandang balitang ito kay Lin Wanhe. Chen Fan. Bakit ka nandito? Lin Wanhe. Hindi ko mapatawagan ang cellphone mo. Nag-alala ako na baka may nangyaring masama sa'yo. Kaya, anong masamang mangyayari sa akin? Bumalik ka na lang muna sa pinanggalingan mo. Abala ako ngayon. Mag-usap na lang tayo sa ibang pagkakataon. Lin Wanhe. May sasabihin sana akong magandang balita para sa'yo. Already. Lin Wanhe. Sino siya? Ikaw pala si Chen Fan. Magpakilala muna ako. Ako si Zhang Zihao. Manager ng Honghai Hotel. Si Lin Wanhe ay akin na ngayon. Sana sa hinaharap. Lumayo ka na sa kanya. Bakit? Bakit pa nga ba? Siyempre dahil wala kang pera. Isa ka lang namang pobreng mangingisda. Na nabubuhay sa dagat. Magkano lang naman ang kinikita mo sa isang taon? Ano bang maibibigay mo kay Lin Wanhe para maging masaya siya? Tignan mo ako. May 2 kondo sa syudad. Nagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng 250,000. At may sweldong 400,000 kada taon. Chen Fan. 3 taon na akong naghihintay sa'yo. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Nakipag-engage na ako kay Zihao. Huwag mo na akong guluhin mula ngayon. Lin Wanhe. Yung bahay sa syudad at pambayad sa kasal. Handa ko na ang lahat ng iyon. Tama na yan. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan? Hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Hayaan na, tara na. Hindi ko inakala. 3 taon na kayong nagsasama ni Wanhe. Pero hindi mo pa pala siya ginalaw. Kagabi, ako naman ang nakatikim. Paumanhin, Chen Fan. Gusto ko sana na ang mga ito. Ang pinakamahalagang bagay sa akin ay itago para sa ating unang gabi ng kasal. Hindi ka naman magagalit, di ba? Paano naman ako magagalit, Wanhe? Kapag nakaipon na ako ng pambayad sa dote, pupunta agad ako sa inyo para mamamanhikan. Kung ganoon, maghihintay ako sa'yo. Akala ko totoo ang lahat, pero kasinungalingan lang pala. Wanhe, ang pagtataksil mo sa akin, ang magiging pinakamalaki mong pagsisisi. Habang buhay. Bakit? Chen Fan, hindi mo na ba ako kilala? Ikaw ba si Lin Wanhe? Mabuti naman. Akala ko nakalimutan mo na ako. Dahil sa pagiging abala mo bilang gwapong mangingisda.
Paano naman mangyayari yun? Ikaw ang hinirang na reyna ng kagandahan. Sa ating paaralan noon. Nabalitaan ko na naging kayo pala ni Wanhe. Kailan kaya ako makakatikim ng alak sa kasal nyo? Ano ang nangyari? Pinagsabihan niya akong mahirap. At nakipagkasundo na siya sa iba. Pasensya na, Chen Fan. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hayaan mo na. Tapos na ang lahat. Ang babaeng gahaman sa materyal na bagay ay hindi karapat-dapat na pag-aksayahan mo ng panahon. Tara na, Chen Fan. Dito sa malapit, may isang masarap na karinderya. Ipagtataki kita ng makakain. Ang ating reyna ng campus ang manlilibre. Kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Totoong masarap nga ang pagkain dito. Hindi ba? Noong nag-aaral pa tayo. Dito ako madalas kumakain. Tumawag ang sekretarya ni Director Liu. Tinatanong niya tungkol sa ating mga lamang dagat. Kamusta na ang ating mga inihanda? CJ. Naintindihan ko. Lin, reyna ng campus. May pinagdadaanan ka bang mahirap? Baka matulungan kita. Chen Fan. Natatandaan ko, marunong ka palang mangisda. Ituturing mo na nga akong bihasa sa ngayon. Kung ganoon, matutulungan mo ba akong makakuha ng 5 kilong isdang dilaw yellow croaker, 10 kilong red grouper, at isang isdang purple dragon eel, na may timbang na mahigit 100 kilo, at pati na rin ang 5 kilong blue dragon lobster. Kayang-kaya yan. Ang mga ito ay napakabihirang uri ng lamang dagat. Kahit ako ay hindi pa nakakakita ng mga ito. Mahirap nga itong makuha. Kaya ako ay labis na nag-aalala sa ngayon. Si Director Liu ay malaking kliyente ng aking hotel. Kung itong bagay na ito ay hindi ko maibibigay, huwag na nating ituloy ang usapin. Kailan mo ba ito kailangan? Pagkalipas ng 5 araw. Kung nagtitiwala ka sa akin, maghintay ka ng mensahe ko. Hindi ako makakapangako ng buong buo. Pero sigurado ako na may 50% sansa. Chen Fan. Maghihintay ako sa balita mo. Pakisabihan na lang ako kung may balita. Iyan ang mga hari ng pangisdaan sa baryo. Ang malalaking barko ni Chende. Kayang-kaya nilang mangisda sa laot. Masyadong maliit ang bangka ko. Sa mababaw lang ako makakapangisda. Kakaunti na lang ang mga isda rito. Uy, hindi ba? Si Chen Fan na anak ng namatay na ama. Bagong libing lang ng tatay mo. Imbes na nagdadalamhati ka sa bahay. Bakit nagmamadali kang pumalaot? Gusto mo bang patayin ang puting-pating? Para ipaghiganti ang tatay mo. Tumigil ka riyan. Magkakabaryo tayo, Dashuang. Huwag kang sumobra. Wala kang pakialam. Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi ko hahayaang apihin niyo si Kuya Chen Fan. Dashuang. Ayos lang ako. Dashuang. Bumalik ka na sa pagbuhat sa pantalan. Hindi ako nakapagtapos. Wala naman akong ibang alam. Kundi ang magbuhat ng mabigat. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Babayaran kita ng 1,000 kada araw. Magkano? 1,000 sa isang araw. Kuya Chen Fan. Nagbibiro ka yata. Sa pantalan, maghapon na akong nagbubuhat. 200 lang ang kinikita ko. Kailan mo pa ako? Nakitang nagbibiro. Trabaho na. Kuya Chen Fan. Naniniwala ako sa iyo. Tara na. Sa pamimingwit, kailangan ko ng katuwang na mapagkakatiwalaan. Magkasama na kami ni Dashu ang simula nung bata pa kami. Tuwing may umaapi sa akin, siya ang laging naninindigan para sa akin. Siguradong mapagkakatiwalaan siya. Matagal na kaming naghahanap. Pero wala man lang kahit isang mamahaling isda. Kahit anino ng lapu-lapu walang makita. Kakaunti lang ang huli. Puro lang maliliit at mura na isda ang nakukuha. Kulang talaga ang mahuhuli sa mababaw. Sana ay makapunta na ako sa malalim na bahagi ng dagat. Ang isdang ito ay mahigit 3 metro. Pambihirang klase ng isdang layag ito. Ang dami ng kumpol nito. Hindi bababa sa 1,000. Ang mga isdang layag ang pinakamabilis na isda sa karagatan. Kung makakakonekta ako sa hari ng mga isdang layag, hindi ba magiging madali ang panghuli? Uhulihin ko ang puting-pating na iyan.
Ang hari ng mga isdang layag. Hindi nga nagkamali, siya ang reyna ng bilis. Pinoprotektahan nito ang kanyang mga anak. Mukhang may pagkakataon pa ako. Kung magpapatuloy lang tayo sa ganito. Wala tayong mapapala. Maghintay ka lang sa barko. Kuya Chen Fan. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Ang aking pandama at abilidad ay lalong lumakas. Ramdam ko ang matinding lakas sa loob ng katawan ko. Ang bilis ko sa tubig. Ay talagang nakakamangha. Ngayon na. Nakuha ko na. Ipunin mo silang lahat. At maghanap tayo ng maraming isda. Halos kalahating oras na ang nakalipas. Bakit wala pa rin si Kuya Chen Fan? Magiging maayos lang kaya siya? Hindi pwede. Kailangan ko siyang puntahan. Kuya Chen Fan, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Bilisan mo, paandarin mo ang bangka. Itong wild yellow croaker na ito. Siguradong nasa 5 kilo ang bigat. Kuya Chen Fan, ang galing mo talaga. Itong napakalaking wild yellow croaker. Siguradong mamahalin ang presyo nito. May kawan ng sailfish. Daang beses na mas mabilis ang paghahanap. Simula pa lang ito. Buhayin ang makina. Ihagis na ang lambat. Hilahin na ang lambat. Kuya Chen Fan. Ang dami nating huli. Sa isang hatak lang, hindi bababa sa 3,000 kilo ito. Pero wala masyadong mamahalin dito. Madalang lang ang mga bihirang huli sa Pampang. Kuya Chen Fan. Tingnan mo ang laki ng red grouper. 10 kilo ang bigat ng red grouper na ito. Mukhang swerte tayo ngayon. Sa dalawang ito. Kailin Wanhe. Sapat na ito para makabawi. Ang bigat, talagang malaking huli ito. Diyos ko po. Kuya Chen Fan, anong isda ito? Ngayon ko lang nakakita ng ganito. Ito ang Purple Blood Dragon. Napakabihira nito. Sa laki ng Purple Blood Dragon na ito. Minsan ko lang narinig ang kwento nito mula kay Itay. Minsan lang siya nagbanggit tungkol dito. Buong buhay siyang nangingisda. Pero hindi pa siya nakakakita nito. Hindi ko akalain na ngayong araw ay makakahuli tayo ng ganito kalaking isda. Siguradong kayang-kaya na natin ito maibenta ng mahal, di ba? Hindi bababa ng 500,000. Ano? 500,000. Sapat na iyan para makapag-asawa na ako. Sumama ka sa akin. Siguradong sa loob ng 1 taon makakapag-asawa ka na. Mula ngayon. Kapatid na talaga ang turing ko sa iyo. Bumalik na tayo agad. Kapag nabulok ang lamang dagat, mawawala ang halaga nito. Elmath, Lin, ngayong gabi tayong mga liw ay magsisilbi sa mga napakahalagang panauhin. Ang mga sangkap na premium na iyon. Handa na ba? Humihingi ako ng paumanhin. May inihanda akong kapalit na solusyon. Magbibigay ako sa inyo ng kalahating oras para maghanda. Hindi maaari. Kanselahin na lang ang piging ngayong gabi. Hoy! Elmath, Lin, ako ang may. Shenwei, may kailangan ka ba? May dala akong huli. 4 kilong wild yellow croaker.
At isang 50 kilong purple blood dragon. Nabalitaan ko. Nakailangan mo nito. Mukhang hindi ka naman naging mabait ng walang kapalit. Basta mabayaran mo ako ng tama, ayos na. Hindi naman ako humihingi ng marami. 1,000,000 lang. 4 na kilong wild yellow croaker. Nasa 3 hanggang 50,000 lang. 50 kilong purple blood dragon. Pinakamahal na ay 100,000. Grabe ka talaga. Ang laki naman ng hingi mo. Ang negosyo ay tungkol sa supply at demand. Kailangan mong mamuhunan para makakuha ng malaking balik. Diyan sa Xinggang Hotel. Naghihintay pa si Lin Wanhe. Pag-isipan mo sana ito. Ang Xinggang Hotel. Ang pinakamalaking kalaban ko sa negosyo. Kung talagang makukuha ni Manager Liu. Ang supply na iyon. Mawawalan ako ng malaking account sa Hongyun Real Estate. Ang malaking kliyenteng ito. Napakalaki ng mawawala sa akin. ₱1,000,000. Chen Fan. Nakuha ko na ang gusto ko. 5 kilong wild yellow croaker. 10 kilong red grouper at isang. Mahigit 100 kilong purple dragon grouper. Chen Fan, alam ko na talaga. Hindi mo ako bibigyan. Magmamaneho na ako papunta riyan. Ang mga high-end na sangkap na kailangan ni Manager Liu. Handa na ang lahat. Kuya, 1 oras na ang nakalilipas. Bakit hindi pa sumasagot si Lin Wanhe? Hindi kaya. Hindi naman siguro. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung kakalabanin niya si Manager Liu, ang mawawala sa kanya ay higit pa sa 1,000,000. Alam niya kung alin ang mas mahalaga. Kuya, dumating na si Lin Wanhe. Kuya, 5 kilong wild yellow croaker. 10 kilong red grouper. At may 100 kilong purple dragon grouper pa. Paano niya nakuha iyon? Sinta kong Chen Fan. Nangahas kang sirain ang plano ko. Sa maliit niyang bangka. Paano siya nakahuli ng ganyan? Sa kailaliman lang ng dagat posible. Na makakita ng mga pambihirang lamang dagat. Bakit samba lang yan? Kuya, ako na ang bahalang magturo sa kanya ng leksyon. 78,000. Dagdagan pa ng mula kay Tito Lee. 530,000. Sa kabuuan ay 1,003,000. Sa isang biyahe lang sa dagat. Kumita na ng 1,000,000. Kung sa loob ng 1 taon. Hindi ba abot ng ilang milyon iyon? Ilang milyon? Masyadong maliit yan. Mukhang kailangan nating magplano ng maigi. Kaya pala nakita kita kanina. Na nagbenta ng 3 mamahaling huli kay Lin Wanhe. Saan mo ba iyan hinuli? Hoy, sira ba ang ulo mo? Business secret ito. Gets mo? Umalis ka na rito. Huwag kang maghanap ng gulo. Inagaw mo ang negosyo ng kuya ko. Kailangan mong magpaliwanag, di ba? Ano bang paliwanag ang gusto mo? Sabihin mo kung saan mo hinuhuli ang mga iyan. O bayaran mo ang lugi ng kuya ko. Hindi naman malaki, 1,000,000 lang. Paano kung ayoko? Ang tapang mo na, G. Nangahas ka pang kausapin ako ng ganyan. Durugin niyo siya. Ako ang magpapatumba sa inyong 3. Kuya Chen Fan, mag-ingat po kayo. Kuya Chen Fan. Bakit ang galing niyo na? 1,000 piso. Kuya Chen Fan, hindi ba masyadong malaki ang binigay mo? Ang 1,000 sa isang araw ang basihan ng sahod. Ang 5,000 ay bonus na lang. Di ba napag-usapan natin na sa loob ng 1 taon ay makakapag-asawa ka na? Paano tayo aasa sa basic salary lang? Nagbubuhat ako ng kargamento sa pantalan. Sobrang pagod ang inaabot ko. 5,000 lang ang kinikita ko sa isang buwan. Pero simula nung sumama ako kay Kuya Chen Fan. Sa loob lang ng 5 araw ay kumita na ako ng 10,000. Kuya Chen Fan, handa na akong magtrabaho para sa iyo habang buhay. Bigyan mo ang sarili mo ng 2 araw na bakasyon. Umuwi ka muna para magpahinga. Hindi ba mababawasan ang sweldo ko niyan? Huwag kang mag-alala. Hindi mababawasan yan. Sige, panatag na ang loob ko. Wala kang silbing basura. Nagkamali lang ako kanina. Hindi ako nagkamali. Chen Fan, itatala ko muna ang utang na to sa'yo. Director Liu. Itong lasa ng yellow croaker na galing sa gubat ay talagang walang katulad.
Ang sarap at lambot ng red spotted grouper na ito. Ito ang pinakamasarap na red spotted grouper na natikman ko sa buong buhay ko. Sa tingin ko, mas masarap pa rin ang purple blood dragon grouper. Kalahating buwan pa bago ang usapan, ay nag-book na ako kay Lin Wanhe. Hindi basta-basta nakakakain ng ganitong bihirang klase ng isda. Salamat, Director Liu, napakahusay niyo pong mag-isip. Masaya kaming lahat sa pagkain ngayong araw. Director Liu, kayo at ang inyong mga panauhin. Nasisiyahan ba kayo sa mga putahe ngayong araw? Salamat sa effort mo, Lin Wanhe. Napakasarap ng lahat ng putahe ngayong araw. Panay ang puri ng lahat sa lasa nito. Kapag may mahalagang handaan sa susunod, tumawag lang po kayo kay Lin Wanhe. Sa susunod na buwan, magdaraos ako ng isang mahalagang piging. Siguradong ikaw ang tatawagan ko, Lin Wanhe. Maraming salamat po, Ginoong Zeng. Kailan nyo man po kailangan, sabihan nyo lang po ako ng maaga. Sinisiguro kung hindi ko bibigyan ang inaasahan nyo, Ginoong Zeng. Director Liu. Sige po, magpatuloy lang kayo sa pagkain. Tumawag lang kayo kapag may kailangan. Malaking utang na loob natin kay Chen Fan ngayong araw. Hindi pa man lang tayo nakakapagpasalamat sa kanya. Chen Fan, libre ka ba mamayang hapon? Magpapahinga lang ako ng 2 araw. Bakit, may kailangan ka ba? Pumunta ka muna sa hotel para hanapin ako. Ipagtatake kita ng hapunan mamaya. Tigil! May problema ba? Ano? Huwag kang malandi. Chen Fan, wala ka bang pakiramdam? Nakarating na kami sa Honghai Hotel. Tauhan na ako ni Boss Hu ngayon. Itigil mo na ang pangarap mo. May sakit ka ba? 674. 89,674. 876. Ito ang pinakamataas na uri ng hotel na may 5 bituin sa ating lungsod. Sa tingin mo ba ay basta-basta na lang nakakapasok ang isang taong katulad mong galing sa probinsya? Nandito ako para hanapin si Lin Wanhe. Hahanapin si Lin Wanhe. Sino ka bang sa tingin mo ang makakausap niya? Gusto mo bang magbenta ng isda para sa hotel namin? Sakto lang. Ako ang tagapamahala ng purchasing department ng hotel. Gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Lumuhod ka muna sa harapan ko ngayon. Tumahol ka na parang aso. At baka pag-isipan ko. Nabigyan ka ng pagkakataon. Chen Fan, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Hu? Lumuhod ka na at magtahol. Nagsasalita ako sa iyo. Bingi ka ba? Ikaw na hamak na mangingisda. Bitawan mo siya agad. Chen Fan, ang lakas ng loob mong saktan ako. Huwag mo akong subukan. Kapag inulit mo pa, sa susunod, hindi lang isang sampal ang matatanggap mo. Hoy! Hulihin niyo siya. Tigil! Elmath, Lin, may nanggugulong hamak na mangingisda rito. Ipapaayos ko agad ito. Ano pang tinatanga-tanga niyo riyan? Palabasin niyo siya agad. Huwag ninyong sirain ang araw ni MS. Lin! Tingnan ko lang kung sino ang makakagawa niyan. Paumanhin po. Hindi ko na disiplina ng maayos ang tauhan ko. Hindi kaya nagkamali kayo ng inaakala. Isa lang siyang probinsyanong mangingisda. Tama po, Yinef. Lin, ang Chen Fan na ito ay dating sunod-sunuran lang sa akin. Nagtanim siya ng sama ng loob sa amin ni Zihao. Kaya siya pumunta rito sa hotel. Ay dahil may masama siyang balak para gumanti sa amin. Si Chen Fan ay ang boyfriend ko. Ako ang nagpatawag sa kanya rito sa hotel. May problema ba roon? Ano? Elmath, Lin, hindi ba? Nagpapatawa lang kayo sa amin. Sa tingin niyo ba ay may panahon akong magbiro sa inyo? Sino ba kayo para questionin ako? Wala kayong karapatan. Sinisante na kayo. Ayusin niyo na ang gamit niyo. At umalis kayo rito agad. Impossible. Sinisante. Elmath, Lin, nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Wala po talaga akong alam. Hindi ko alam na boyfriend niyo po si Chen Fan. Nangangako po ako, hindi ko na ulitin. Tara na, Chen Fan. Zhang Zihao. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dahil sa babaeng yan. Nawalan ako ng trabaho kay MF. Lin,
Saan ko naman malalaman nakaka-hook up lang ni Chen Fan? Sa babaeng yan. Isang taong hindi man lang maka-afford ng bahay. Isang hamak na mangingisda. Ano bang nakita ni Emmeth, Lin sa kanya? Hindi ako makapaniwala. Umalis ka na rin. Emmeth, Lin. Salamat sa itinulong mo kanina. Huwag mo na akong intindihin, maliit na bagay lang yun. Ngayong araw, malaki ang naitulong mo sa akin. Tama nga pala. Ano ang plano mo ngayon? Sa bangka mo, hindi komportable ang tumira. Baka mas mabuting. Kumuha ka na ng kondo sa syudad. Para may matirhan ka ng maayos. Wala pa akong sasakyan. Hindi pa rin masyadong komportable. Mayroon akong 220,000 sa aking kamay. Dapat ay sapat na ito. Pambili ng bahay at sasakyan. Ginoo. Ang unit na ito na may 3 silid at magarang decoration. 1,300,000 lang ang kabuang halaga. Kung swipe ang card. Ginoo. Ito ang pinakabagong modelo ng Benz. Swipe ang card. Ilang araw lang ang nakalipas, wala akong anuman. Ngayon, hindi ko akalain na. Nabibili ko na ng buo ang bahay at sasakyan. Ngunit, ang lahat ng ito, ay simula pa lamang. Medyo maliit lang ito ng kaunti. Tumira ka muna rito. Sa susunod ay lilipat na tayo sa isang malaking mansyon. Sa wakas, mayroon na rin akong sarili kong tahanan. Chen Fan, binabati kita. Nakabili ka ng bagong bahay at sasakyan. Ito ay isang bagay na para sa marami. Kahit magsikap pa sila ng panghabang buhay, ay mahirap talagang makamit. At iyan ay dahil kay Manager Lin. Sana ay patuloy niyo po akong gabayan. Huwag na po tayong mag-Manager Lin. Parang napakalayo natin sa isa't isa. Nakakaasar naman. Tawagin mo na lang akong Wanhe. Sige po. Manager Lin. Wanhe. Ayan, mas maganda pakinggan. Hindi kalayuan ang lugar na ito sa hotel ko. Tatawag ako. Para magpadala ng pagkain dito. Ngayong araw na ito dahil bago ang bahay mo. Magdiriwang tayo rito. Chen Fan. Binabati kita ulit. Hindi na pwede, hindi na ako makakainom pa. Ako. Hello, pa. Wanhe, nasaan ka? Bakit napakalalim na ng gabi hindi ka pa nakakauwi? Pa, may inaasikaso lang po ako sa labas. Pauwi na rin po ako agad. Ihahatid na kita. Sino ang kasama mo? May boyfriend ka na ba? Pa, ano ba ang sinasabi nyo? Kaibigan ko lang po. Tama na po, ibababa ko na ang telepono. Chen Fan, mauuna na muna ako. Mag-usap na lang tayo sa telepono kung may kailangan. 1,300,000 ang pambili ng bahay. 500,000 naman sa sasakyan. May natitira pa akong 400,000. Sa mga susunod kong plano, kailangan ko munang kumita para makabili ng mas malaking bangka. Pero kapag nakabili na ako ng malaking bangka, hindi na sapat ang mga tauhan ko. Kailangan ko pang humanap ng mga taong mapagkakatiwalaan para tumulong. Kuya, ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa rin bumabalik si Bunso. Bakit hindi mo kaya tawagan at itanong? Inay, huwag na niyo pong alalahanin yun. Hindi natin alam. Baka nagpapakasasa lang siya kung nasaan man siya ngayon. Hayaan mong maranasan niya ang hirap sa labas. Kapag hindi na niya kaya at nagipit na siya sa buhay. Kusa rin siyang babalik dito. Wow, Chen Fan. Ngayon ay nakasakay ka na sa Mercedes. Ito ang sasakyang pangmayaman sa lungsod. Na kaya lang bilhin ng mga taong tunay na mapera. Ang yaman at ang ganda ng sasakyang ito. Pagbutihin mo lang. Siguradong makakapag-asawa ka na sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 2 taon, makakabili na tayo ng bahay at sasakyang Mercedes. Kuya Chen Fan. Sa iyo na lang ako sasama at magtatrabaho ng mabuti. Mahal. May nagustuhan akong isang Hermes bag, nagkakahalaga lang ng 300,000. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, bibilhan mo ako, ha? CJ, bag lang naman yan, di ba? Basta gusto mo, bibilhin ko.
Ang proyektong ito, nakapag-invest na tayo ng kabuuang 2 milyon. Ang kikitain natin base sa estimate ay 3 milyon. 3 milyon. Kung ganon, bibili na rin ako ng Porsche. CJ, bibilhin ko lahat. Mahal. Ang bait mo talaga. Hello, Boss Wang. Ano? Bigong ang proyekto. Paano naman yung 2 milyon ko? Hello, Boss Wang. Sabi mo lang kanina bigo ang proyekto. Patay na. Nawala ng lahat ang 2 milyon. Paanong nangyari to? Boss Wang, ang sabi mo. Siguradong tubo ang proyektong ito. Ang Hermes ko. Ang Porsche ko. Wala na lahat. Hilahin na ang lambat. Ang dami na namang huli. 10 yellow croaker na tig-1 hanggang 3 kilo. Mga ligaw na yellow croaker talaga. 10 red snapper na tig-4 hanggang 7 kilo. Ipagbenta natin ang mga ito kay Wanhe. At ang mga matitira, ibigay na natin lahat kay Tito Lee. Kuya Chen Fan. Ang laki ng blue lobster na ito. Siguradong abot ito ng 20 kilo. Mukhang naging espiritu na sa laki ang lobster na to. Mahigit kalahating metro ang haba nito. Mas bihira pa ito kaysa doon sa 100 kilong huli natin. Mas pambihira pa kaysa sa Purple Blood Dragon Gall. Hindi ba't katumbas na ito ng kayamanan na matagal nating hinahangad? Sige, iligpit na ang mga isdang ito. Ilayag na natin pabalik. Masusunod, 20 kilo ng ligaw na yellow croaker. 100,000. 100 kilong red snapper. 80,000. 3,000 kilong golden pomfret. 60,000. 1,000 kilong sea bream. 22,000. At ang iba pang mga isda, 8,000. Kabuuan ay 270,000. Chen Fan. Ang huli mo ngayong araw ay higit pa sa kayang huliin ng malalaking barko ni Chende. Sige, bilangin mo ulit. Hindi na kailangan, tiwala ako sa'yo, Tito Lee. CJ. Transfer ko na ang bayad. Tito Lee, mauuna na po ako. Ibalik mo na ang barko. May pupuntahan lang ako sa bayan. Ang bulok na maliit na barko ni Chen Fan. Paano nakakahuli ng ganito karaming isda sa isang pasada lang? Kalahating buwan pa lang ang nakalilipas. Nakabenta na siya ng mahigit 10,000 kilo ng isda. Kay Tito Lee. At pati na ang mga pambihirang huli noong nakaraan. Siguradong nakatuklas siya ng anong sikretong lugar ng pangingisda. Isang hamak na anak araw, isang hampas lupa. Nakabili pa talaga siya ng Mercedes. Sa susunod na lumabas siya sa dagat. Susundan natin siya at tingnan. Napakalaking higanting asul na ulang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Chen Fan. Saan mo na naman? Nakakuha ng ganito karaming mamahaling huli. Sinasadya ko pong idol ito sa inyo. Tatanggapin niyo ba? Tatanggapin. Siyempre, tatanggapin ko. Kahit gaano pa karami ang ganitong huli, kukunin ko. Isa pa, ang presyong ibibigay ko ay tiyak na mas mataas kaysa sa iba. Mula ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang lahat sa akin. Kung ganoon, mag-compute na tayo. 10 na may bigat na 2 hanggang 3 kilo. Na mga wild yellow croaker. Sa kabuuan ay 25 kilo. Ibabayad ko ng 6,000 bawat kilo. Kabuuan ay 150,000. 10 na red grouper. 58 kilo. Ibabayad ko ng 1,000 bawat kilo. Gawin na nating buo. 60,000 na lang. Para sa ganitong uri ng wild yellow croaker, ay 5,000 lang ang inaalok ni Tito Lee. Yung red grouper naman ay 800 lang. Ang presyo ni Lin Wanhee ay talagang patas. Ang ganitong klase ng pambihirang huli ay ngayon ko lang din nakita. Hindi ako sigurado sa halaga nito. Tignan mo. Pwedeng 1 milyon na lang. 1 milyon. CJ. Kabuuan ay 121 milyon. Kay Tito Lee ay ibinenta ko ng 27 milyon. Idagdag pa ang kay Lin Wanhee. 121 milyon. Sa kabuuan ay 148 milyon. Ibig sabihin, sa pangingisdang ito, kumita ako ng 148 milyon. Isama pa ang natirang 40 milyon dati. Ngayon sa bank account ko, ay may 188 milyon. Pero kung gusto ko ng mas malaking barko, malayo pa ito sa sapat.
May aasikasuhin muna ako. Director Liu. Kakatanggap ko lang ng isang 20 kilong higanting deep sea blue dragon. Hindi ko alam kung interesado ba kayo. Sakto, mayroon akong mahalagang hapunan mamayang gabi. Itabi mo para sa akin. Hindi problema ang presyo. Sige po. Aayusin ko na agad para sa inyo. Chen Fan. Talagang marunong kang magpasorpresa sa akin. Kuya Chen Fan, hindi ba't ang barko ng pamilya ni Chen Yue ay sinusundan tayo? Boss, sa bahaging ito ng dagat, ay pawang mga maliliit na isda lamang. Hindi kaya itong bata na ito ay nagpaplano na maglatag ng lambat dito. Ang maliit at bulok niyang barko ay hindi kayang pumunta sa malalim na dagat. Umasa lang siya sa kanyang swerte rito. Akala mo naman ay nakatuklas na siya ng area kung saan nakatago ang mga isda. Dati, tiyak na tsamba lang ng batang ito. Nakakuha lang siya ng swerte. Ngayong araw kung maglalatag siya ng lambat, siguradong wala siyang mahuhuli. Sa ganito kalayong distansya, narinig ko ng malinaw ang kanilang usapan. Sinusundan niyo ako. Sige, ipakikita ko sa inyo ang tunay na galing. Para hindi na kayo nakabantay sa akin araw-araw. Ano ba ito? Kuya, tignan mo ang batang ito. Naglalatag na naman ng lambat. Kung makahuli siya ng isda, ibabaliktad ko ang baybay ng pangalan ko. Akala siguro niya dahil nakapulot siya ng konting diskarte. Sa matandang iyon, ay kaya na niya. Dami na namang huli. Nakapagtataka naman. Paanong nakahuli siya ng marami rito? Ang batang ito, anong klaseng swerte ang meron siya? Kailan lang gumamit tayo ng fish finder? Walang isda sa bahaging ito ng dagat. Ibagsak niyo ulit ang detector. Tingnan natin kung ano ang nangyayari dyan sa ilalim. Masusunod po. Kuya Chen Fan. Mga ordinaryong isda lang ang mga ito. Walang gaanong halaga. Hindi pwedeng laging swerte lang ang dahilan. Kahit ordinaryong isda lang kung marami naman. Malaki pa rin ang kikitain. Gusto niyo bang malaman ang sikreto ko? Sige, panoorin niyo. Wala naman palang isda rito. Teka, ang daming isda. Hindi ba't napakakaiba nito? Nakapagtataka. Sa pagkakaalam ko, sa bahaging ito ng dagat, hindi dapat makakita ng ganito karaming isda. Ano ba talagang nangyayari? Kuya, agawin na kaya natin ang huli niya. Kung pupunta tayo ngayon, nakuha na ni Chen Fan ang lahat ng isda. Chen Fan, ikaw na hamak na mangingisda. Nakuha mo pang makipag-agawan sa akin. Kaunti lang ang isda sa area na to. Hindi naabot ng isa pang lambat. Chen Fan, wala pang ilang araw. Ang dami mo na agad na huling isda. Dati, kayo ng tatay mo sa loob ng isang buwan. Hindi makahuli ng ganito karami, di ba? Pinagpala lang po ako. Swerte lang. Minsan o 2 beses pwede nang sabihing swerte. Pero kung palagi, hindi na lang yun swerte. Tama ka. Palaging sinasabing swerte. Sino mang maniniwala riyan ay hindi ka panipaniwala. Ang sikretong ito, hindi ko ipapaalam sa kahit sino. Huwag ka nang magtanong, Tito Lee. Gayon pa man. Dapat ka pa ring mag-ingat. Kung bawat ilang araw, magdadala ako sa'yo rito ng libo-libong kilo ng isda. Siguradong mapapansin ako ni Chen Yue. Si Chen De ang hari rito sa Xingang Village. Walang nangangahas kumontra sa kanya. Balang araw, maghaharap kami ni Chen De. Sa tingin ko, kailangan ko na itong paghandaan ng maaga. Sa kabuuan sa pagkakataong ito, 87,356. Gawin na nating 88,000. Pareho tayong kumikita. Salamat, Tito Lee. Mag-iisang buwan na pala. Kumusta na kaya si Chen Fan? Sana nagpakatino na siya. Bilang ina, paano ko naman siya tatalikuran? Nahihirapan siya roon sa labas. Inay, huwag na po kayong mag-alala. Kahapon, kinausap ko si Chen Fan. Pinakiusapan ko siyang bumalik. Pero napakatigas ng ulo niya. Ayaw niya talagang bumalik. Sabi niya, Inay, masyado raw kayong beyas. Hindi mo raw siya itinuturing na anak. Talagang sinabi niya iyon. Inay, magagawa ko bang magsinungaling sa inyo?
Huwag niyo na siyang intindihin, inay. Sabi pa ni Chen Fan. Sabi pa niya, kung hindi ibibigay sa kanya ang isang bahay. At ang 500,000 pisong iyon. Hindi na siya babalik. Kung ayaw niyang bumalik, wala akong paki. Gusto ko lang makita. Kung hanggang kailan niya kayang magtiis. Inay, kumalma po kayo. Susubukan po namin kausapin si Chen Fan ulit. May pera ka pa ba? Bakit po, kuya? Kinukulang na naman ng pondo ang kumpanya. Kamakailan lang. Nakakuha tayo ng bagong proyekto. Kailangan natin ng paunang puhunan. Inay, naaalala ko. May ipon kayong pamparetiro, di ba po? Huwag kang mag-alala, inay. Mga 1 buwan lang. Pagkatapos ng proyekto, ibabalik ko agad ang pera sa inyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? CJ, naniniwala ako sa iyo. May 300,000 rito, inay. Ibibigay ko na lahat sa iyo. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Ang proyektong ipinakilala ni Maje. Siguradong hindi ako bibigyan nito. Kapag naipasok ang 300,000 ito, paniguradong dodoble o tri-triple ang balik. Ngayon, wala nang magiging problema. Nakuha ko na ang kinakailangang pera. Boss Hugh, napadalaw kayo. Ilabas mo na. Boss Hugh. Wala pong laman ang bank account ko. 300,000 lang ang laman nito. Pambayad lang ito sa interes. Nasaan ang puhunan? Boss Hugh. Wala na talaga kaming perang natitira. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng 2 araw. Walang pera. Para lang makapuhunan sa proyektong ito. Pati yung bahay namin sa lungsod. Naibenta ko na. Naaalala ko. May Mercedes-Benz ka pa, di ba? Iabot mo ang susi. Ituring na nating 200,000 ang halaga ng sasakyan na yan. Isama mo na ang 300,000 sa card. Lahat-lahat, 500,000 na lang. May utang ka pa sa aking 1,000,000. Ano? 1,000,000. Boss Hugh. 1,000,000 lang ang hiniram ko sa inyo. Hindi ba napagkasunduan na? 200,000 lang ang interes. Kung nagbayad ka sa tamang oras, saka lang magiging 200,000 ang interes. Pero lumagpas ka na sa palugi. Siyempre, mas tataas ang interes. Bibigyan kita ng 5 araw pa. Kung hindi mo pa rin mabuo ang halaga, ibenta mo na ang bahay mo. Boss Hugh. Ang Mercedes ko. 500,000 ang bili ko niyan. 1 buwan ko palang nagagamit. Sir, wag naman sanang 200,000 lang ang tumbas. Sa akin, 200,000 lang ang halaga niyan. Tapos na ang 5 araw na palugi. Saan ba tayo kukuha ng 1,000,000? Ibinenta na lang natin ang bahay na ito. Hindi pa rin sapat. Hindi pwede. Ngayon, isa na lang ang natitira sa atin. Itong bahay na ito. Hindi pwedeng ibenta. Tama. May isa pa, si Lauer. Ang walang silbing si Lauer na iyan. Anong maitutulong niya? Baka may halaga pa ang bangka niya. Pilitin nating ilabas si Lauer. Ibenta ang bangka. Baka may maibenta pa ng kaunti. Ibenta ang bangka. Pero papayag ba si Lauer? Wala na siyang magagawa roon. Hintayin mo ako habang nagpapalit ako ng damit. May kailangan ka ba sa akin? Bakit hindi ka pwedeng pumunta kung wala kang kailangan? Baka mapagkamalan ako ng iba. Hindi ka naman si Wanhe, di ba? Ah! Chen Fan, wag mo akong maliitin. Napadaan lang ako para tanungin ka. Bakit nitong mga huling araw, wala kang padala sa akin? Mukhang sobra akong nag-isip. Baka ang gusto mo ay mga dekalibreng paninda. Hindi naman pwedeng sa bawat lakad sa dagat, makakuha agad ako niyan. Lauer. Sinabi lang ni Mama kanina na tawagan kita. Umuwi ka raw mamayang gabi para kumain. Pamilya naman tayo. Kaya huwag ka nang magtampo kina Mama at Kuya. Nakapamili ang hipag mo ng maraming ulam. Umuwi ka at kumain. CJ, kung may kailangan ka, uuwi na muna ako. Bibilisan kong makakuha ng maayos na paninda para sa iyo. May mahalaga bang okasyon? Bakit ang dami mong nailuto? Hindi mo ba sabi na hindi ka nababalik? Nandito na si Lauer. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mabuti at marunong kayong mag-isip para sa nakararami. Nang hindi na mag-alala si Mama. Lauer.
Halika na at kumain. Hindi na iinom ng alak. Nagmaneho ako. Si kuya talaga. Hindi naman ganito kainit ang pakikitungo sa akin noon. Anong klaseng gamot ang ibinebenta niya sa loob ng kalabasa? Lauer. Bumili ka na ng kotse. Saan naman siya kukuha ng pera para bumili ng kotse? Alaynan. Bilisan mo na. Kuya. Kung may sasabihin ka, diretsahan mo na. Ano namang magiging problema ko? Nag-aalala lang si mama sa'yo. Baka nahihirapan ka sa labas. Kaya. Pinatawag ka para sabay tayong kumain. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige na, sabihin mo na ng diretsyo, kuya. May bago kaming proyekto sa kumpanya. Kailangan namin ng pondo. Wala na talaga akong magawa, kuya. Kaya naisip kong, yung naiwang bangka ni Papa. Ipagbili na lang. Pero huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang proyekto ni kuya, ibabalik ko sa'yo ng doble, pangako. Hindi mo ba kinuha lang sa akin? Ng 30,000. Bakit ngayon pa? Ma, ang 30,000 mo ay kulang. Ikaw pala. Kinuha mo na pati ipon ko para sa pagtanda. Hindi iyon kinuha, pansamantala lang. Pahiram lang muna, bumalik ka lang tuwing katapusan ng linggo. Sa loob ng 1 buwan, ibabalik ko rin sa nanay. Kailan ka ba kumuha ng pera sa bahay? Hindi ko sinabing isang balik ng katapusan ng linggo lang. Pero ilang beses na ba talaga na ibalik? Noong huli, iyon ay panglumang bahay. At kasamang 500,000 ko iyon. Ngayon naman ay 300,000 para sa pagpapaaral at pag-aalaga kay nanay. Hindi mo rin dapat kalimutan ang bangka ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi pwede. Huwag mong isipin na mapipiga mo pa ako. Kumukuha ka na lang dito ng pera. Panganay, bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ang kuya mo. Sa pagkakataong ito, pangako kong babayaran ko na. Dahil may utang kang loob sa kuya mo. Matagal nang wala iyon. Huling tanong na ito ng kuya mo sa iyo. Tutulungan mo ba ako sa abalang ito o hindi? Hindi po. Inay, kulang na lang kami. Ang huling 200,000 ito. Kung hindi mabuo sa loob ng 3 araw. Lulubog ang proyektong iyon. Hindi lang 1 sentimo ang kikitain mo. Kundi kailangan mo pang magbayad sa kanila. 50,000 pisong kabayaran sa paglabag sa kontrata. Bakit ako ang magbabayad? Panganay, mismong kuya mo na ang lumuhod at nagmakaawa sa iyo. Magkapatid kayo. Kung hindi mo tutulungan ang kuya mo, sino ang tutulong? Sa paghahati ng pamilya, bangka lang ang napunta sa akin. Ngayon sinasabi ng kuya mo na, ibibigay mo pa iyon sa kuya mo. Anak mo rin ako. Bakit hindi mo magawang? Isipin man lang ako. Umalis na ang tatay mo. Ngayon, mag-isa ka nang hindi makakapalaot. Wala nang silbi ang bangkang iyon kung itatabi lang. Mas mabuting ibenta na lang. Ibigay mo sa kuya mo ang pera para makapagsimula ng negosyo. Pag kumita na ang kuya mo, hindi ka ba pwedeng hayaan na lang? Sa negosyo, kuya mo, 5 taon na ang nakalipas. Noong nagsimula siyang magnegosyo, pabalik-balik na siyang humihingi ng pera sa pamilya. Sa 5 taon na iyon, ibinigay namin sa kanya ng ibinigay. Magkano na ang nailabas ng kuya mo? Baka hindi bababa sa 2 milyon na. Anong klaseng negosyo ang pinasok mo? Ito. Noong mga nakaraang taon kami, ay wala pang gaanong karanasan. Kaya hindi kumita ng pera. Sa loob ng 2 taon kami, ay naglagay ng maraming malalaking proyekto. Hindi lang nagbabalik ang puhunan. Ganyang palusot. Pwede ninyong lokohin ang iba, pero hindi ako. Ayokong makisali sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil pinaghiwalay na ang pamilya, wag na kayong manggulo sa akin. Nang hatiin na ang pamilya, wag na kayong bumalik para istorbohin ako. Bumalik ka rito, panganay. Kung aalis ka ngayon, pumanaw ka na nga lang sa takot. Saan niya kukunin ang pera? Hindi ba galing iyon sa tatay mo? Baka palihim siyang nag-iwan ng pera para sa kanya. Impossible po. Sa mga taon na ito, lagi namin siyang binabantayan. Hindi pwedeng nagkubli ng pera ang tatay. Kung ganoon, kakaiba nga. Baka naman talaga kumikita ng malaki sa pangingisda. Pero imposible rin naman. Na kaya niyang bilhan si panganay. Nang sasakyang nagkakahalaga ng 500,000. Huwag mo munang pansinin ang mga iyan. Kailangang mag-isip tayo ng paraan. Para makuha ang pera kay panganay. Tito Lee. Bilisan mo at dalhin ang isda. Tito Lee. May problema. Pagkatapos nito, baka hindi ko na matanggap ang isda mo. Tito Lee. Masasabi mo ba sa akin ang dahilan? Dahil kay Chen Yue. Chen Fan. Ang Singgang Village ay pamilya ni Chen Yue. May malalaking bangkang pangisda. Kontrolado nila.
Ang buong kita sa dagat ng Singgang Village. Sa bentahan ng pagkaing dagat. Sa merkado ng pagkaing dagat sa syudad. Malakas din ang impluensya nila. Isa lang akong maliit na tindero. Ayokong makasagasa kay Chen Yue. Nagbabala na siya. Kung sakaling, tatanggap pa ako ng isda mo. Putol ang kabuhayan ko. Kaya, Chen Yue. Gusto mo bang harangin ang daan ko? Ang pamilya ni Chen Yue. Kilala sa panggigipit. Malaki ang huli mong isda. Tiyak na mapapansin ni Chen Yue. Hindi niya ito palalampasin. Ang pag-agaw mo sakitan niya. Ang isda ngayon. Ako na ang tatanggap. Pero sa susunod, hindi na pwede. Wala po, Tito Lee. Wala po, Tito Lee. Nauunawaan ko po. Pero si Chen Yue, gusto talagang harangin ang daan ko. Impossible po. Kung gusto mong makipaglaro, Chen Yue, sige, sasabayan kita. Laruin natin ng husto. Kuya Chen Fan, ang Chen Yue na ito. Napakalupit kong manupil. Puntahan natin siya. Sa ganitong klase ng tao. Walang mabuting mangyayari sa usapan. Talaga bang? Susuko na lang tayo. Kuya Chen Fan, kakabukas lang ng maganda kong araw. Sabi mo, 1 taon akong bubuhay ng asawa. 2 taon para bumili ng bahay at kotse. Ang salitang binigay ni Kuya, paniguradong tutuparin ko. Siguradong higit pa sa inaasahan. Huwag kang magmadali. May paraan akong harapin si Chen Yue. Gusto niyang harangin ang kabuhayan ko. Hindi niya kaya. Kuya Chen Fan, may paraan ka ba? Sabihin mo na. Sa pagkakataong ito, kabuang. 79,312. Magta-transfer ako ng 10,000 sa iyo. Aalis na po ako, Tito Lee. Matanda. Sa isang biyahe mong pangisda, kikita ka agad ng 10,000. Sa isang buwan, hindi ba umaabot ng ilang daang libo? Nakakapagtaka talaga. Isang buwan pa lang, naka-Bentley ka na. Noong dati, kasama mo si tatay. Isang buwan lang. 3 o 4 na libo lang ang naiuwi mo sa bahay. Sa dami ng taon na iyon. Magkano ba ang kinikimkim mo? Kung may sakit lang talaga kayo sa ulo. Magpagamot na kayo ng maaga. Ang dating utang ng bunso. Hindi ko na nga pinansin. 50,000. Hindi ba? 1,000,000 piso, ibigay mo sa akin ang 1,000,000 piso. Ang bangkang pangingisda sa iyo na. Ang perang nakuha ko noon sa iyo rin. Tama, 1,000,000. Walang bawas kahit piso. Kayo ba ay nababaliw na sa pera? Chen Fanji. Pawisan at pagod na bumalik mula sa dagat. Ang perang pinaghirapan ko. Bakit ko naman ibibigay sa inyo? Umalis na kayo agad. Ito ang usapin ng pamilya namin. Chen Dashuang, huwag kang makialam sa gulo ng iba. Si Chen Fan na ang amo ko ngayon. Kayo? Sige na. Hindi na kailangang makipag-aksaya ng salita sa ganyang tao. Sayang lang ang laway. Umalis na tayo. Ikalawang kapatid, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ito. May sasabihin ako. Kainin mo ang sarili mong salita. Hindi ka lang basta naparito sa harap ko. Para lang magpasikat ng lakas, hindi ba? Chen Fan. Sa totoo lang, sa paningin ko. Kasing walang saysay ka lang ng langgam. Gusto kitang gapusin. Sa loob lang ng ilang minuto. Wala kang kahit anong pantapat sa akin. Pinayagan kitang magbenta. Kaya may maibebenta ka. Kung hindi kita papayagan. Kahit makahuli ka pa ng mas maraming isda. Mapapakinabangan mo lang din sa kamay mo. Kaya nga ba? Kaya pala. Bibigyan kita ng 200. Una. Ipagbili mo sa akin ang bangkang pangingisda mo. Pumunta ka sa lungsod at maghanap ng trabaho. Pangalawa. Isama mo ang bangka mo. At sumali sa aking tripulante. Mula ngayon, magtrabaho ka para sa akin. Ang bangkang iyon ng pangingisda. Pwede kitang bigyan ng 30,000. Pero mas gusto kong piliin mo ang basta pumayag ka lang. Na sumali sa tripulante ko. Bibigyan kita ng 30,000 taunang sweldo at dibidendo. 1 taon na kita, hindi bababa sa 50,000. Pag-isipan mo. Nasa bandang pinto ang daan, bahala ka nang umalis. Chen Fan. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Kung hindi ako inaano, hindi ako nananakit. Kung may umaamo sa akin, tumitindi rin ako. Kung gusto mo talagang makipaglaro sa akin.
Sasabihin ko sa iyo ang 4 na salita. Sasamahan kita hanggang dulo. Si Chen Fan ang sarili mong hinanap na problema. Kaya huwag mo akong sisihin. Chen Fugi. Inay. Pwede ba? Tulungan mo akong kumbinsihin si kuya. Ang sabi ni Chen Yue. Kailangan niyang maglabas ng 50,000 para tubusin ang bangka. 50,000 iyon, napakalaki noon. Kapag lumampas tayo sa paksyong ito, wala na tayong tindahan na maaasahan. Naman, inay. Si kuya ang pinakamabuti sa iyo. Matagal na niyang pinapasan ang sirang bangkang iyon. Pero ni 50,000, hindi niya kinikita sa 10 taon. Ito, ang bagong proyekto ng kumpanya ko. Kulang lang sa 50,000. Kapag pumalpak ang proyekto, malulugi ang kumpanya ko. Kaunti na lang at magtatagumpay na ako. Kailangan mo akong tulungan. CJ. Inay, tatawagan ko agad si Chen Fan. Oy, inay. Pangalawa, ituring mo na lang na pakiusap ko ito. Tulungan mo ang kuya mo. Nag-alok na si Chen Yue ng 500,000. Gusto niyang kunin ang bangkang pangingisda. Wala na ang papa mo. Kung ikaw lang ang mangingisda sa dagat, gaano katagal bago ka makapag-ipon ng 500,000? Inay, akin ang bangka. Hindi ko iyon ibebenta. Kung ang sinasabi ng kuya mo, mas mabuti pang huwag mo nang paniwalaan. Kung hindi, mauwi ka rin sa pagkalugi balang araw. Hindi ako naniniwala sa kuya mo. Bakit sa iyo ako maniniwala? Matalino at marunong ang kuya mo. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay siya. Tanong lang ng inay sa iyo. Ibebenta mo ba ang bangkang ito o hindi? Hindi ko ibebenta. Sumusobra ka na. Talagang sumusobra ka na. Ang tapang mo na. Ngayon, pati ako. Hindi mo na sinusunod. Ang bastos talaga ng pangalawang anak na ito. Inay, iniwan ba ni Papa? Sa iyo ang susi ng bangkang pangingisda. Inay, kung ayaw ibenta ni pangalawa, puntahan na lang natin at kunin ang bangka. Ibenta na lang iyon at tapos. CJ. Kunin ko na ang susi para sa inyo. Sa sandaling iyon, naisip ni Chen Yue. Natuluyan niyang putulin ang daan ko. Pero hindi ko siya hahayaan. Magsisimula na ang plano ko. Chen Fan, nahanap ko na ang ipinahanap mo sa akin. Ang kuya mo, hindi pa kailanman nagtatag ng kumpanya. Palagi lang siyang naloloko ng iba. Ang bahay at kotse niya sa lungsod ay kinuha na ng iba. At ngayon may utang pa siya. Ng 1,000,000 mataas na interes na pautang. Mabuti. Alam ko na. Mukhang tama ang hinala ko. Naloko nga talaga ang kuya ko. May utang na 1,000,000 mataas na interes na pautang. At gusto pang kunin ang ipon ni inay para sa pagtanda. At ang bangka ko para takpan ang butas. Ang talas ng plano ninyo. Kuya Chen Fan. Ano iyon? Alam ko na agad iyon. Na ganyan ang gagawin ng kuya mo. Kayo na ang umalis? O ipapatawag ko si Dashuang. Para ihagis kayo sa dagat at ipakain sa mga isda. Pangalawa, ang lakas ng loob mo. Kuya mo ako. Huwag. Aalis na kami mismo. Pangalawa. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Kuya Chen Fan, ano na ang gagawin natin ngayon? O kaya, puntahan ko si Chen Yue. At itapon sa dagat para ipakain sa mga isda. Sinira niya ang daan ko. Kaya sisirain ko muna ang daan niya. Paalis na tayo. Pumalaot tayo. Kuya Chen Fan, saan ba tayo pupunta? Malapit na tayo. Kuya Chen Fan, bakit tayo pumunta dito? Sa ganitong kalalim na gabi, hindi rin natin maibababa ang lambat. Kung hindi, ako na mismo ang bababa sa dagat. Maghintay ka sa bangka. Grabe talaga ito. Napasok pa natin ang pugad ng malalaking puting-pating. Kung kaya nating, ang higit 10 malalaking puting-pating, na maipagkontrata lahat. Mula noon, kapag pumunta tayo sa malalim na dagat para mangisda. Madali na lang iyon.
Ayos na. 12 malalaking puting pating. Kasama pa ang mga nauna. Kabuang nakipagkontrata na. 13 malalaking puting pating. Kapag hawak ko ang 13 malalaking puting pating na ito. Ako na ang hari ng dagat na ito. Ito ang reyna na phoenix na kuhol. Pinakamataas na uri sa mga kuhol sa dagat. Napakagandang kuhol. Kuya Chen Fan, napakahusay mo talaga. Mahigit 1 oras na itong nakalubog. Uwi na tayo. Kuya Chen Fan. Ngayong gabi, dito na akong matutulog sa bangkang pangisda. Para kung sakaling bumalik na naman ang mga iyon. Ituring mo na lang na overtime pay. Jiuye. Ano po ang utos ninyo? Lin. Nabalitaan ko kay Tito Liu na kaya mong makakuha ng 10 gin ng ligaw na yellow croaker. At higanting asul na dragon sa malalim na dagat. Kaya mo bang kunan ako niyan? Jiuye. Hindi ko po maipapangako iyan. Pero gagawin ko po ang lahat para makuha. CJ. Kapag nakuha mo, sabihin mo agad sa akin. Opo, Jiuye. Ganito. Chen Fan. Hinahanap pa nga kita. Umupo ka at magsalita ka. Chen Fan. Makakakuha ka pa ba ng 10 kilo ng ligaw na yellow croaker at higanting asul na dragon ng kailaliman? Dapat wala namang problema. Alam ko na. Sigurado akong may paraan ka. Tingnan mo nga ito para sa akin. Ito ang reyna na phoenix na kuhol. Naku po. Napakalaki nitong reyna na phoenix na kuhol. Hindi ko pa nga narinig yan. Chen Fan, ikaw ba ang nakakuha nito? Una ko rin itong nakuha. Marami ka ng alam at karanasan. Tingnan mo nga kung may halaga ito. Kung kuhol lang ito, isa lang itong magandang pantanghal. Ibenta sa aquarium. O sa isang kolektor. Siguro mga 100,000 lang. Hindi na rin maliit ang 100,000. Pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Reyna na phoenix na kuhol. Ang talagang mahalaga ay wala sa kuhol mismo. Ang napakagandang perlas. Kolektibleng perlas ng kuhol sa dagat. Mahigit 30 karat. Nagkakahalaga ng lampas 10 milyon. Lampas 10 milyon. Ganun ba ito kamahal? Siyempre. Noong nakaraang buwan, sa ibang bansa may isang piraso. Na mas maliit ng kaunti. Na kolektibleng perlas ng kuhol ay naibenta sa auction. Sa huli, sa halagang 15 milyong piso. Itong sayo, hindi bababa sa 15 milyon. 15 milyon. Sapat na iyan para makapagpalit ako ng malaking bangka. Talagang malaki ang kinita ko ngayon. Kung naniniwala ka sa akin, ako na ang bahala riyan para sa inyo. Huwag muna tayong magmadali. Ang reyna ng pugitan na ito. Matutulungan mo ba akong asikasuhin ito? Bibigyan kita ng 100,000. Tamang-tama, pwede itong ilagay sa mga lalagyan ng tubig sa lobby ng hotel ko. CJ. Sandali po, Chen Fan. May isa pa akong gustong pag-usapan. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Anong iyon? Mula noong huling 2 beses na nakakuha ka ng mga premium na huli. Marami ng may-ari ang lumalapit sa akin para magtanong. Balak kong samantalahin ang pagkakataon para bumuo ng isang high-end na linya. Kaya gusto kitang tanungin, kung pwede mo ba akong matustusan ng tuloy-tuloy? Ng ligaw na dilaw na isdang maihigit sa 2 kilo. Ng pulang batik na maihigit sa 5 kilo. At ilang iba pang dekalidad na huli. Ang presyo maibibigay ko hanggang sa pinakamataas. Sa panahong ito, wala akong mapagbebentahan ng mga isda ko ngayon. Unahin nating kunin ang dekalidad na huli para kay Lin Wanhe. Walang problema. Ako na ang bahala. Ang batang ito hindi pa rin pala mapakali. Gusto pa ring maglayag. Ang mga isda niya ngayon. Hindi na maibebenta kahit isa. Kapag nahuli niya na ulit, bibilhin ko na lang ng mas mababa ang presyo. Siya pa rin ang may pinakamagandang pangalan sa lugar. May 13 malalaking puting pating. Kaya lumakas ng ilang ulit ang kita. Ang angka ng mga naglalayag ang bahala sa paghahanap ng di kalidad na huli. Ang mga puting pating ang bahala sa pagsuyod sa paligid.
para maitaboy palabas dito ang mga dekalidad na huli mula sa malalim na dagat. Chen Fan. Ang ligaw na dilaw na isdang ito. Ay may 5 kilo na siguro. Ang dami pala nito. Ng ligaw na dilaw na isda. Swerte tayo. Bilisan mong ihanda. Chen Fan. Ang pulang batik na ito, 10 kilo man lang ang timbang. Bilisan mong ihanda. Kuya. Bumalik na ang batang iyon. Sa pagkakataong ito, 3 kahon lang ng isda ang nahuli niya. Mukhang puro swerte lang ang dala ng batang iyan. Mukhang nag-aalala lang ako ng sobra. Hindi naman siya laging swerte. Hindi ko alam kung anong ihip ng hangin ang dumating gayon. Bakit napakaraming customer ang humihingi ng dekalidad na huli? Chen Fan. Sagutin mo muna ang tawag. Chen Fan. Nakakuha na ako ng mga dekalidad na huli. Isang ligaw na dilaw na isda na 5 kilo. 15 kilo ng pulang batik. 18 kilo ng malaking asul na dragon ng malalim na dagat. Chen Fan. Ikaw talaga, ang galing mo. Dinala mo ako para maibsan ang init ng ulo ko. Chen Fan, maupo ka muna. Ako muna ang aalis at may aasikasuhin. Mukha namang maayos ka rin pala. General Manager Lin. Hindi mo na ba talaga ako balak pakawalan? Hindi na pwedeng patagalin pa. Tingnan natin ang bill. Isang pirasong 5 kilo na ligaw na dilaw na isda. 20,000 kada kilo, 10,000. 10 gin na red grouper. 6,000 isa gin, 60,000 ang halaga. 18 gin na deep sea blue dragon. 80,000 ang kabuuan. Idagdag pa ang iba. Ligaw na yellow croaker at red grouper. 24,000. Kabuang lahat. 120,000. Talagang masaya ang presyong ibinigay ni Lin. Nasa card ko ngayon. May 342,000. Kung maglayad pa ako ng ilang ulit, makakabili na ako ng malaking bangkang pangisda. Pero kung gusto mong palitan ng malaking bangkang pangisda, ang pasaning ito ni Chen Yue, kailangang ayusin muna bago pwede. Tama ka, Wanhe. Tulungan mo muna ako sa isa pang pabor. Bakit ka pa nagmamagalang sa akin? Ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong bilhin ulit ang bahay naming nasa nayon. Yung lumang bahay. Hindi ako masyadong pamilyar sa bahaging iyan. Bukas na bukas din, aayusin ko na ang tao para puntahan at asikasuhin. CJ. Salamat. Sige, ako na ang una. Salamat sa iyo. Biro lang ba iyan? Ha? Imbitahan mo akong kumain ng hapunan. Si Yaolin. Ang mga putahe ngayong gabi. Sobrang nagustuhan ko. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito kasarap na pagkaing dagat. Sa susunod, bawat 3 o 5 araw, dapat makadating ako rito. Yung mga dekalidad na huli. Si Yaolin, kailangan mo talagang ipaghanda ako. Hanggat gusto po ninyo, Juye. Sisiguraduhin ko po na maipaghahanda ko po kayo. Ang boyfriend mo. Hindi ba? Nabahala ka yata, Juye. Juye, ipakilala ko po kayo. Si Chen Fan. Yung kinain ninyo kanina. Ang mga bihirang isda. Si Chen Fan po ang nakauli. Kung gusto po ulit kumain ni Juye. Kailangan po talagang umasa kay Chen Fan. Kahanga-hanga talaga ang binata. Sa edad mong iyan, may ganyan ka ng husay sa pangingisda sa laot. Hindi masama, hindi masama. Masaya ako sa kinain ko ngayon. Kapag may nangyari sa susunod, pwede mo akong tawagan. Salamat po, Juye. Juye. Kailan po ba ninyo gustong kumain? Ako na ulit ang mag-aasikaso. Juye. Ang pangalang ito. Parang pamilyar sa akin. Hindi mo kilala si Juye.
Noon, si Jue ang pinakakinatatakutang tao sa aming lungsod. Ang malaking boss sa mundo ng ilalim. Ang hari ng lansangan. Bagamat hindi na siya aktibo sa ilalim ng mundo. Pero sa aming lungsod, walang sinumang ang mga ngahas na hindi magbigay galang kay Jue. Kapag si Jue ay kumindat, kakalog ang buong lungsod natin. Lumalabas na siya pala. Ang nakilala ni Jue. Iyan ang ibig sabihin ng mataas na pagtingin sa iyo ni Jue. Sa susunod, kung talagang may maipit kang problema, pwede kang dumiretso kay Jue. Umalis na tayo. Sige na. Chen Fan. Iginagalang kita. Ikaw na ngayon ang amo ko. Dapat lang naigalang kita. Punong tagapangasiwa ng isang 5-star hotel. Tumakbo para kumain sa gilid ng kalsada. Baka masabi lang. Walang maniniwala, ano? Ang hotel ay trabaho. Dito. Ang tunay na buhay. Lumapit ka, bunso. Samahan mo ang kuya mo at uminom ng 2 baso. Huwag kang ang lumayas. Mainit pa rin ang ulo mo, ano? Gusto lang ni kuya ang mga mapanuksong babae. Hindi lang ugali ang mapanuksong, kundi pati ang katawan. Mas mapanukso. Ulitin ko. Lumayas ka. Kung ayaw mong pumunta. Aba, uupo na lang ako dito at iinom kasama mo. Huwag kang makialam sa hindi mo pakialam. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Aray. Bitawan mo nga ako. Chen Fan. Mag-ingat. Sasabi ko lang ito ng isang beses. Lumayas ka. Chen Fan, salamat at sinagip mo ako. Kanina, natakot ako ng husto. Ayos lang. Ano ba? Maraming tao ang nakatingin. Pwede mo ba muna akong bitiwan? Babaeng walang alam sa sining ng pag-ibig. Ano kaya? Lumipat tayo ng lugar at saka kita yakapin. Hindi ako nasasanay sa ganito. Chen Fan, mauuna na ako. Kuya Chen Fan, tayong lahat ay nandito. Naghintay ng kalahating araw. Hindi ba tayo lalayag ngayon? Hindi. Ano ang gagawin natin ngayon? Manood ng magandang palabas. Ano? Kuya Chen Fan, anong magandang palabas ang panonoorin natin? Malalaman mo rin maya-maya. Sa pangingisda ngayon, kailangan na ang makabagong teknolohiya. Nasaan ba ang isda? Kitang-kita ng sonar ang lahat. Umuusad ang panahon. Umuunlad ang teknolohiya. Hindi na ubra ang lumang paraan. Kaya, sa buong Singgang Village, ang pamilya lang namin, ang kayang pumasok sa malalim na dagat para mangisda. Ang puhunan dito ay ang malaking bangkang pangisda na ito. At ang makabagong teknolohiyang ito. Iyon ay, si Chen Fan, ang batang iyan na walang alam sa langit at lupa. Saan niya susubukang kalabanin ang kuya mo? Talagang hindi marunong tumingin sa sariling lakas. Bilisan. Sundan ninyo sila. Layo na. Kuya. Tiyak na tapos na ang internet na iyan. Kuya. Ito. Walang signal na. Kaninang maliwanag, may malaking kawan pa ng isda. Paano mangyayari na wala na? Ano ba talaga ang nangyari dito? Kuya, napaka-imposible naman yata nito. Sa dami ng taon sa pangingisda sa dagat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakatuwang pangyayari. Hindi naman pwedeng magkamali ang sonar. Kanina lang, sa bahaging ito ng dagat. Halatang may malaking paaralan ng isda dito. Bakit ni isa, wala tayong nahuli? Magpatuloy kayong maghanap para sa akin. 100 o 200 wild na dilis na dilaw.
Karamihan dyan ay mga isdang 1 o 2 gin lang. Ang ganito, nagkakahalaga ng 10 hanggang 20,000. Bilisan ninyong ibaba ang lambat. Kuya, may isda. May nahuli na. Ano ba, bakit naging bahura ng korales ito? Nasaan na ang wild na maliit na dilis na dilaw? Halatang may malaking kawan kanina. Parang nakakita na ako ng multo. Kuya, baka nagkaaberya ang panghuli ng isda. Impossible. Sa dami ng taon. Kailanman ay hindi nagkaproblema ang panghuli ng isda. Paano magkakaproblema? Kung gayon, bakit sunod na 2? Parehong walang laman ang lambat. Sobrang malas naman ito, ha? Hindi pwede. Baka may kung anong marumi riyan. Ikaw nga ang mukhang may dala ng dumi. Magpatuloy sa paghahanap. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakakainis. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan pa kayo tatakbo. Nandoon mismo. Ibaba ninyo ang lambat para sa akin. Kuya, lulubog na ang lambat. May malaking huli. Siguradong mapupuno na ang lambat natin ngayon. Ngayon. Hindi na makatakas. Sobrang dami ng lambat. Kahit ang makina, hindi na mahila. Ayos, palubugin pa. Sobrang laki ng huli. Dagdagan pa ang lakas. Hilahin ninyong paitaas ang lambat. Ang laking isda. Kuya, kumita tayo ng malaki ngayon. Kanina ay, anong dambuhalang bagay ang nasabitan natin kanina? Ang lambat natin. Ay napunit lahat. Nakakainis. Kuya, mukhang doon sa kabila ay. Ang bangka ng bata na si Chen Fan. Ito mo papunta roon. Banggain mo. Ito mo. Kuya Chen Fan. Ang sarap nito, ha? Tantiyahin ko lang. Parang sasabog na sa galit si Chen Yue. Ang bangka ni Chen Yue. Ay papunta rito. Huwag kang hihinto. Banggain mo para sa akin. Chen Yue. Baliw ka ba? Kayo ang babanggain ko. Kuya Chen Fan. Ano nang gagawin natin? Napakabagal ng bangka natin. Hindi tayo makakaiwas. Kapag nabangga tayo, siguradong wasak ang bangka natin sa panghuli ng isda. Kung gusto ni Chen Yue ng pakitang gilas, sasabayan ko siya. Mas bilisan pa. Ano nang nakita ko kanina? Ano ba ito? Ano nang nangyayari rito? Kuya! May kung ano sa ilalim ng dagat. Ayos na ngayon. Kuya! Hindi maganda. Bangka! Bangka! Nasira ang bangka. Paano nangyari ito? Lulubog na ang bangka. Kuya, bilis mag-isip ka ng paraan. Ano bang magagawa ko? Kunin ang lifeboat. Chen Fan. Ikaw ang may pakana nito. Hindi pa tayo tapos. Chen Yue. Talagang ang ikaw pa ang naunang nagsumbong. Hindi ba ikaw ang gustong bumangga sa bangka ko? Ngayon, sarili mong bangka ang lumubog. Tapos ako pa ang sisisihin mo. Deserve mo iyan. Ito ang kabayaran mo. Pating. Malaking puting pating. Takbo. Chen Yue, simula pa lang ito. Saksinggang village. Nanang-api ng ganito karaming taon. Panahon ng magbayad. Mangisda. CJ. Buwisit. Halos doon na siya napahamak. Sa bibig ng malaking puting pating. Kuya. Yung nangyari kanina. Siguradong gawa iyon ng batang si Chen Fan. Umalis ka.
Singilin mo siya. Pinalubog mo ang malaking bangkang pangisda ng pamilya ko sa dagat. 2 milyon ang lugi. Paano ito babayaran? Kalokohan yan. Lumubog ang bangka mo. Wala kaming pakialam dyan. Hindi ba kayo nga ang gumawa ng napakaraming kasamaan? Kaya kayo ang naparusahan. Ano nang sabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Patayin niyo sila para sa akin. Tingnan natin kung sino ang tatangkang mang-api sa mga tao ko. Naniniwala ka ba o hindi? Gagawin kong bangkarote ang pamilya ninyo. Madam Lin. Chen Fan. Isa ka lang hampas lupang walang-wala. Paano mo pa? Mayaangat ang mga salitang iyan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magalang. Ang lakas ng pamilya Lin. Dapat malinaw iyan sa'yo. Chen Fan. Hindi pa tapos ito. Maghintay ka sa akin. Kumusta, hipag? Kumusta? Ikaw ba si Chen Dashuang? Narinig kong nabanggit ka na ni Chen Fan. Tara na. Ipasakay muna ang mga isda sa truck. Ang astig ni Chen Fan. Kahit ang pera ng Lin Group. Napasunod niya. Ang lumang bahay ninyo. Nabili ko na iyon sa iba. Nailipat na sa pangalan mo. Matandang bahay na ibalik ko na sa iyo. Wala nang makakaagaw niyan mula ngayon. Magkano ang bahay? Ililipat ko sa iyo. Ituring mo na lang. Bilang paunang bayad sa pagbili mo ng isda. Itong batch ng premium na kargamento na dinala mo ngayon. Katatapos ko lang kalkulahin. 20,000 lahat. 60,000 ang nagastos sa pagbili ng bahay. Utang mo pa sa akin ang 40,000. Padalhan mo pa ako ng 2 batch na dekalidad. Sapat na iyon. CJ. Salamat. Ang lakas mo pa ring makipagbiruan sa akin. Tama, Chen Fan. Ano na ang balak mo ngayon? Si Chen Yue ang may pakana nito. Hindi niya iyon palalampasin ng ganoon lang. At ang balita ko, ginamit na niya ang lahat ng koneksyon niya para putulin ang daan mo sa pagbebenta ng isda. Putol ang kabuhayan mo. Parang pagpatay sa sariling ama at ina. Si Chen Yue rin ang nagkubli at nagbaon ng sarili niyang problema. Natural lang na hindi ako magpapakita ng awa. Sino ang mamamatay, iyon ang malalaman pa. Baka hindi mo iyon masabi ng sigurado. Tingnan natin. Mukhang may panlaban ka na. Matagal nang pinatatakbo ni Chen Yue ang pamilya niya. Malalim ang ugat niya sa mga tao sa syudad. Hindi ganoon kadaling pabagsakin ang pamilya niya ng tuluyan. Kailangan pa ng oras. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kung kailangan mo, ibibigay ng pamilya Lin ang buong lakas namin. Salamat, Wanhe. Pero sa bagay na ito, gusto ko pa rin ako ang humawak. May kumpiyansa ako. CJ, naniniwala ako sa iyo. Ano na ang gagawin, asawa ko? Hindi ko alam, Itay. Ngayon na ang huling araw. Paano ko malalaman ang gagawin? Naisip ko na ang lahat ng pwedeng isipin. Kasi si kuya lang ang may kasalanan. Kung ibinenta lang niya ang bangka. Halika rito at kumain ka muna. Boss Hugh, wala talaga kaming pera. Pakiusap, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Wala kayong pera. Akala mo ba tanga ako at mapagkawanggawa? Binigyan ko na kayo ng 3 araw. Sinasabi mo pang wala kayong pera. Boss Hugh, wala talaga kaming pera. Boss Hugh, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Sisiguraduhin naming makakahanap kami ng pera. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Boss Hugh, nagkamali ka ba? Nagkamali. Hindi ba sinabi ng anak mo sa iyo? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Inay, uminom ang anak mo dito sa akin ng 1,000,000 pautang na may mataas na tubo. 50,000 pa lang ang nababayaran niya. 100,000 pa ang kulang. Ngayon, magbabayad ka na ba o hindi? Kung hindi, susundin namin ang mga patakaran sa kalsada. 1,000,000 utang na may mataas na tubo. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Paano ka nakautang ng ganyan kalaki? Napakalaking usurerong utang yan. Dati ka bang hindi galing sa bahay? At naglabas ka ng mahigit 100,000. Ate, magsalita ka. Ang anak mo hindi marunong humawak ng negosyo. Niloko siya ng paulit-ulit at nalugi ng 100,000. Isa talaga siyang malaking inutil. Nawalan pa ng 100,000. Totoo ang lahat ng sinabi ni Kuya Lee. Akala ko noon mali lang ang pinaniwalaan ko. Ngayon na ang pagbabayad. O kaya ay bayaran mo ng luha at pawis. Ikaw na ang pumili. Boss Hugh, wala talaga akong pera. Hindi ba may isa pa tayong unit ng bahay? Boss Hugh, isa na lang ang natitira sa amin.
Ito na ang huling unit ng bahay. Kapag nawala pa ang bahay, wala na kaming matitirhan. Boss Hugh, may pera si kuya namin. Maghintay po kayo sa amin sandali. Ma, tawagan mo agad si kuya sa telepono. Kung hindi ang bahay na ito, talagang hindi na namin mapapangalagaan. Ma, si kuya lang ang makakatulong sa amin ngayon. Bilisan mo na at tawagan mo si kuya. Dati, ganoon natin siya tratuhin, si kuya. Ngayon gusto pa rin natin na si kuya ang magbigay sa inyo ng isa pang 100,000. Saan ako hugot ng mukha? Para tumawag sa kanya. Ma, kung hindi mo ibibigay ang tawag para kay kuya, makikipaghiwalay ako agad kay Chen Fugi. Kung hindi mo gagalingan ang apo mo, papalitan ko rin siya ng apelyido. Hayaan mong putulin na namin ng pamilya Chen ang ugnayan nila. Anong kasalanan ba ang nagawa ko para maranasan ko ito? Sige, tatawagan ko. Pahimakas na lang sa langit. Uy, ma. Xiao Fan. May mga nagpapautang ng mataas na interes na pumunta rito. Kukunin daw ang bahay niya. Kapag nawala ang bahay, wala nang matitirhan si Ma at kuya mo. Pwede mo ba tulungan ang kuya mo? Xiao Fan, pwede bang ipakiusap na lang sa'yo ni mama? Kung tutuusin, ikaw ang nagpagaling sa kanya. At ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Alam ni kuya na nagkamali siya. Basta tulungan mo lang si kuya. Malagpasan ang hirap na ito. Sa hinaharap, susundin ka na ni kuya. Ituring mo na lang na utang na loob ni kuya sa iyo ang perang ito. Siguradong babayaran ka ni kuya. Tungkol kay kuya, utang ko na sa iyo ang perang ito. Sa susunod, tiyak na ibabalik ko sa iyo. Tama na, kuya. Tulungan mo na lang sila ulit sa pagkakataong ito. Talagang huling pagkakataon na ito. Xiao Fan, magsalita ka naman. Babalik na ako ngayon. Chen Fan, talagang gusto mong tulungan ang kuya mo. Kahit may usurang kailangang bayaran. Ganoon na ang ginawa nila sa'yo. Hindi ka na dapat tumulong sa kanila. Kung tutulungan mo sila ngayon, tiyak na maulit pa iyan. At sunod-sunod na lang ang ganito. Alam ko, kung tutuusin, siya ang nanay ko. Ang utang na loob ng pagpapalaki niya sa akin, babayaran ko. CJ, dahil nagpasya ka na. Sasama ako sa'yo. Manager Lin. Bakit ikaw ito? Siya ang kapatid ni Chen Fugi. Hindi ba siya ang boyfriend mo? Ha? May problema ka ba? Hindi po, hindi po. Saan po ako magkakaroon ng problema? Nakagugulat lang talaga. Akala mo, si Lin na mayaman at mataas na antas ng pamilya ay makakahanap ng isang simpleng lalaki mula sa baryo bilang boyfriend. Bilang boyfriend, hindi nakapagtataka kung bakit nakakapagpasiklab ng hangin si Laur. Kaya pala nakaakyat siya sa mataas na lipunan. Ang 100,000 ay wala lang para kay Laur. Ligtas na tayo. Mga kapatid, tulungan niyo ako agad. Bayaran na ang 1,000,000 ito. Pera. Hindi ko kailanman babayaran iyan para sa inyo. Ano? Niloloko mo ako. Naglalakas loob ka pang maningil sa akin. Ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi mo ba iyon pinangako? Nga, pangalawa. Ako at ang kuya mo. Alam na naming mali kami. Huwag ka nang maging masyadong mapagbilang. Kapag nakaahon na kami, ibabalik namin sa iyo ng doble, tiyak. Boss Hugh. Utang nila sa iyo ang 1,000,000. Sapat na ba ang bahay na ito bilang kapalit? Halos sapat na. Kung ganoon, kunin na lang ni Boss Hugh ang bahay. Pangalawa, ano ang ibig mong sabihin? Akin ang bahay na ito. Bakit ikaw ang magpapasya para sa akin? Kailangan mo ba talaga kaming itulak hanggang sa mamatay? Kuya mo at hipag mo kami. Paano mo nagagawang maging napakawalang puso? Hindi ka ba natatakot na husgahan ka ng mga tao? Pangalawa, ngayon ang 1,000,000 ito. Ikaw ang dapat magbayad para sa akin. Kukuha ako ng buong baryo para humusga kung sino ang tama. Gagawin kitang tampulan ng kahihiyan. Sige, kuya. Kung ganoon, tawagin natin ang buong baryo para humusga. Tingnan natin kung sino ang panig ng lahat, ikaw o ako. Noong paghahati ng ari-arian, lahat ng 3 bahay ay napunta sa iyo. Ako lang ang binigyan mo ng isang lumang bangkang pangingisda. Kahit ang naipon ko para sa pagpapakasal ko. Na 500,000, kinuha mo rin lahat. Noong panahong iyon, bakit hindi mo sinabi? Nautang mo ang mataas na tubo. Bakit ako ang magbabayad para sa iyo? Pakiusap, kumbinsihin mo na si pangalawa. Sige na. Hayaan na lang na kunin ni Boss Hu ang bahay. Hindi pwede. Akin ang bahay. Tingnan ko kung sino ang mga has kumuha nito. Magandang bahay. Ako na ang magbabayad. Kung ganito lang din pala, hindi ba mas maaga sana? Tara.
Sandali. May isa pa. May gusto sana akong pag-usapan. Sa pagitan ng kuya ko at mo ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Kaya sa susunod, Boss Hugh, huwag mo nang pautangin muli ang kuya ko. Kahit isang kusing. Ang problema mo ay medyo hindi na sumusunod sa usapan. Ito ang hanap buhay ko. Hindi naman. Sino ba namang tatanggihan ang perang pumapasok sa pinto? Ang usapang ito, hindi ako ang may pakana. Kundi ang kuya mo. Basta hindi na siya mangungutang sa akin. Hindi ko rin siya mapipilit. Hindi. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Boss Hugh, diretsuhin mo na. Kaya ba ito o hindi? Huwag mong akalaing. Dahil nakakapit ka sa pamilya Lin, ay pwede ka nang magmayabang sa harap ko. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong abusuhin ang ibinibigay na pabor. Juye. May isang bagay sana akong hihilingin ang tulong mo. Ipatawag mo ang telepono, sabi ni Juye. Sige po, Juye. Naiintindihan ko, gagawin ko po agad. Pasensya na po. Chen Fan na kapatid. Nagulo mo ang Dragon King Temple. Nakilala si Juye. Dapat sinabi mo kanina pa. Ang bahay na iyan, kunin mo na ulit. Bale, tapos na ang usapang iyon. Ang utang, bayaran na lang. Katarungan lang ang nararapat. Ako, si Chen Fan, laging marunong rumispeto. Ang bahay na iyan, sa iyo na. Wala na ang utang mo. Basta sana si Huje. Huwag ka nang manghiram ng pera ulit sa susunod. Para kay kuya. Magaan ang loob mo na, Chen Fan na kapatid. Ipinapangako ko. Mula ngayon, sa buong lungsod. Walang sinuman. Ang mga ngahas na umutang ng kahit isang sentimo kay Chen Fugi. Ang lumang bahay, nabili ko na at naibalik na. Mula ngayon, doon na kayo tumira sa lumang bahay. Inay, ang bahay na ito, sa inyo na po para pagtanda ninyo. Ituring niyo na lang nakapalit ito ng pag-arugan niyo sa akin. Huwag na kayong maghanap sa akin. Xiao Fan. Pasensya na po. Si nanay ang dapat hinga ng tawad, hindi ikaw. Lagi kitang pinipili ng kapatid mo. Akala ko mas marunong ka ng umunawa. Makinig ka sa sinabi ni nanay. Kaya sa isip ni nanay, lagi kang napapabayaan ng kuya mo. At hindi kita kailanman naisipang unahin. Hanggang sa napilitan ka na umabot sa ganitong lagay. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Sana lang, mula ngayon, maging maayos na ang buhay mo. Alam na rin ng kuya mo na mali siya. Ako ang sobra niyang napabayaan noon. Bawiin ka niya sa susunod. Hindi lang basta alam mong mali ka. Dahil ngayon, ikaw ay wala nang maaasahan. Simula ngayon, sa iyo na ipagkakatiwala ni nanay ang pag-aalaga. Wala nang anuman, huwag ka na ring makipag-ugnayan pa. Chen Fan. Mula ngayon, may kasama ka pa rin ako. Lagi akong nasa tabi mo. Salamat sa pagsama mo sa akin itong mga araw na ito. Salamat sa iyo. Noong pinakamahirap ako, nandoon ka sa tabi ko. May sasabihin ako sa iyo. Matagal ko nang hinahangad ang malawak na dagat ng mga bituin. Ang dagat ang trabaho ko. At ikaw ang bituin ko. Wanhe. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Napakahalagang perlas ng dagat na ito. Kaya mo ba talagang ibigay sa akin? Huwag mong sabihing perlas lang iyan. Kahit bituin pa sa langit. Maaabot at maipapasa ko rin sa iyo. Ang daldal mo. Huli na, tara na. Samahan mo akong pumunta at makipagkita sa ilang tao. Wanhe. Bakit mo pa ako isinama rito? May nakatakda pa akong pupuntahan. Dahil makikipag-usap ka naman sa mga iyon. Para sa usaping negosyo at pakikipagsosyo. Kaya dapat presentable ka. Dapat may dating din ang boss. Hindi lang naman pala usot ang tindig ng boss. Pare-pareho lang naman tayong taga na yon. Hindi na kailangang masyadong formal. Hindi pwede. Ngayon, boyfriend na kita. Sa pagkain, pananamit, tirahan at kilos, makinig ka sa akin. Sa iba, ikaw ang masusunod. CJ. Ikaw ang bahala. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Bakit kayo? Paano? Hindi kayo welcome. Welcome. Siyempre, welcome kayo. Binibining Lin. Ginoong Chen. Gusto ninyong tumingin ng mga damit. Kunin niyo mula sa tindahan ninyo. Ang pinakamahal na custom suit. Ipakita niyo lahat kay Chen Fan para masubukan niya.
Pipili kami ng ilang set para sa engagement. Para sa engagement. Magpo-propose na kayo. Sa susunod na buwan. Pagdating ng araw na iyon. Siguraduhin dumalo kayo sa handaan. Maghintay muna kayo. Kukunin ko ang suite. Ayos. Mas gwapo ka na. Yung mga sinukat mo kanina. Ibalot niyo na lahat para sa akin. At charge sa card. 1 he. Ako na lang. Ikaw ang boyfriend ko. Boyfriend ko. Siyempre, ako ang magpapasaya sa'yo. 1 he. Sino yung lalaki? Mukhang ang babae ay tagapagmana ng Lin Group. Na may 10 bilyong yaman. Ex niya. Ano? Ang gwapo naman ng boyfriend na iyon. Kaya mo ring iwan ang ganyang gwapong boyfriend. Pakiusap po, pasok kayo. Maupo muna kayo sandali. Si Ina, Lin at si Ginoong Chen. Paparating na po. Talagang umangat na si Chen Fan. Tio, hindi naman kita lolokohin. Ako at si Kuya Chen Fan. Tuwing lumalabas kami sa dagat, daan-daang libo hanggang milyon. Ang kinikita namin. Hindi pa ba asenso yon? Kung sa 5 bituing hotel, makaka-order kayo ng napakalaking private room. At ililibre pa nyo kami sa pagkain. Ang isang kainan na ito ay abuti ng malaking pera. Biglang nagyaya si Chen Fan na ilibre kami sa pagkain. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi sinabi sa akin ni Kuya Chen Fan. Malalaman natin mamaya. Tito Lee. Mga nakatatanda po sa angkan. Kain muna tayo. Kapag lumamig ang seafood, hindi na masarap. Kumain na kayo agad. Tunay ng 5 bituing hotel. Buong buhay na akong nangingisda. Pero hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na seafood. Ngayon, puro premium ang dala. Ang mga bihirang huli na ito sa araw-araw. Kahit mahuli namin, hindi namin magawang kainin. Ngayon, nakinabang tayo kay Chen Fan. At nalasap natin ang sarap. Tito Lee, tikman mo rin. Ngayon, puro dekalidad ang nasa mesa. Chen Fan, ang malaking bangkang pangisda ng pamilya ni Chen Yue, na lumubog sa dagat. Narinig ko na. Yung pagyaya mo sa amin ngayon. Mukhang may kinalaman ito sa bagay na ito. Anong problema? Sabihin na natin ng diretsyo. Kung hindi ang pagkain ito. Hindi ako kakain ng panatag ang loob ko. Dahil natanong na ito ni Tito Lee. Sige, sabihin ko na ng diretsahan. Pinutol na ni Chen Yue ang daan ko. Puputulin ko rin ang daan niya. Kailangan ko si Tito Lee. At ang suporta ng mga nakatatanda rito. Kung matutulungan ninyo ako, may tiwala akong sa loob ng 1 buwan. Magiging hari ako ng pangingisda sa Xinggang Village. Chen Fan. Maganda ang tapang at loob mo. Pero hindi biro ang pabagsakin ang pamilya ni Chen Yue. Hindi ganoon kadaling gawin. Kung gayon, handa ba kayong habang buhay? Naapihin at tapakan ng pamilya ni Chen Yue. Kiyo-san, ang inyong pamilya noon ay may 3. Malalaking bangkang kasing laki ng sa amin. Ano ang nangyari? Nilinlang kayo ni Chen Yue. Hanggang sa ni isang bangkang pangisda wala na. Tito Chen, nakalimutan mo ba na 8 taon na ang nakalipas? Dahil sa paghuli ninyo, may nahuli kayong isang lambat na ligaw na dilaw na isda. At idinikit agad sa inyo ni Chende. Halos maputol ang isa mong paa sa bugbog. Hanggang ngayon, may iniinda ka pa rin, hindi ba? Tito Lee, kung usapang pinilit at inapi ng pamilya ni Chen Yue, kayo ang siguradong pinakamatindi ang naranasan. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya ni Chen Yue ay talagang mapang-api. Pinipigan nila kayo ng walang tigil. Pinipigilan pa nila kayo na bumili ng isda mula sa iba. Kapag konting reklamo lang, pinapakalat nila sa bayan na walang tatanggap ng isda ninyo, Tito Lee. Tito Lee, talaga bang hahayaang apihin kayo ng pamilya ni Chen Yue habang buhay? Hanggang hindi na kayo makabangon. Chen Fan, tama ang lahat ng sinabi mo. Sa mga nagdaang taon, talagang suko na ako sa panggigipit ng pamilya ni Chen Yue. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko sila kayang labanan. Hindi ko sila kayang kontrahin. Tama. Hindi naman kami pumapayag.
kundi talagang wala kaming lakas para tumutol. Chen Fan. Sa bagay na ito, talagang hindi ka namin matutulungan. Ilang tiyuhin. Magtiwala kayo. Hindi ko naman kayo. Pinipilit magdesisyon ngayon din. Nais ko lamang na maaga ko kayong mapagbigay alam. Para malinawan ang loob ninyo. Ang inyong pangamba at pag-aalinlangan. Naiintindihan ko. Hindi ko kayo pinapapunta para tumulong agad laban kay Chen Yue. Bigyan lang ninyo ako ng 1 buwan. Tapos saka kayo magpasya. Kung sasama kayo sa akin o hindi. Chen Fan. Mabuti kang bata. Pero, makapagbibigay ka ba sa amin ng dahilan? Kiyo-san, lagi itong sinasabi sa akin ng tatay ko. Ang pagiging tao ay hindi dapat limot ang pinagmulan. Sa isang pamilya, dapat magtulungan at magdamayan. At magkaisa ang puso. Ilang dekada na ang nakalipas. Ang singgang village namin noon ay isa pang mahirap na maliit na nayon ng pangingisda. Ng aking lolo at ama. Ng panahong iyon, nakasalig sa pagkakaisa at pagtutulungan. Sa loob ng ilang dekada ng pagsisikap, ay napaunlad ang singgang village. Mula 10 taon na ang nakalipas. Nang si Chende ay mangalap ng pondo. At makabili ng isang malaking bangkang pangisda. Nag-iba ang lahat. Lahat ay napasailalim kay Chende. Napinigilan sa iba-ibang paraan. Sa huli, ang mga tao sa singgang village ay kusang sumapi sa tripulante ni Chende at nagtrabaho para sa kanilang pamilya. O kaya, ay napilitan na lang ibenta ang kanilang mga bangkang pangisda. Talaga bang ayaw ninyong baguhin ang lahat ng ito? Ang gusto lang gawin ni Chen Fan ay akayin ang lahat. Nasabay-sabay kumita. Kuya Chen Fan, 1 buwan na ang nakalipas. Nasa pantalan pa ako noon at nagbubuhat ng kargamento. Maghapon hanggang magdamag. At 1 o 200 yuan lang ang kinikita ko. Sa ganoong kaliit na sahod. Kahit 10 taon pa hindi ko maipon. Ang pambili ng asawa. Si Kuya Chen Fan ang nagpakita sa akin ng pag-asa. 1 buwan lang. At nabigyan na niya ako ng 60,000. Katumbas ng kinikita ko sa 1 taon noon. Kaya sinusuportahan ko si Kuya Chen Fan. Si Chen Fan sa loob lang ng 1 buwan. Talagang binigyan ka ng 60,000. Kiyo-san, may peke bang ganito? Kung ayaw ninyong maniwala, umuwi kayo at tanungin ang mga magulang ko. Nasa kanila lahat ng pera ko. Kung totoo nga iyan. Kung gayon, pwede nga nating pag-isipan. Habang nakadiin sa atin ang pamilya Chende. Kaunting pera lang ang kaya nating kitain. Para lang maitaguyod ang pamilya. Sawa na rin ako sa ganitong buhay. Sawa na rin ako sa pamilya Chende. Sumama na lang tayo kay Chen Fan. Chen Fan, magaling ka na talaga lagi. Matatag. Kung sa loob ng 1 buwan, talagang kaya mong pabagsakin ang pamilya Chen Yue, wala na akong ibang sasabihin. Simula ngayon, susunod na ako sa iyo. Chen Fan, hanggat sa loob ng 1 buwan, talagang mapabagsak mo ang pamilya Chen Yue. Susunod kami sa iyo. Mga tito. Tito Lee. Kung gayon, usap na tayo. Ako na ang maunang gagawa nito bilang paggalang. Singhai Fisheries Co. Altui. Ay opisyal lang sinisimulan ang seremonya ng pagtatabas ng laso. Chen Fan. Ako mismo ang nagpalaya sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Pero huli na ang lahat. Pasensya na. Chen Fan. Tingnan mo. Naglaho na ang liwanag ng buwan. Mula ngayon, ang gusto ko na lang ay angkinin. Ang iyong dagat na punong bituin.